Nagsisimula ang kwento sa isang lalaki na nagngangalang Simon, na nakita nating pinagbantaan ng kanyang kaklase na si Akane. Sinabi niya sa kanya na tatanggalin niya ang kanyang pag-iral kung sasabihin niya sa sinuman sa kanilang klase ang tungkol sa kanilang kasal. Tumungo tayo sa 4 na araw na mas maaga, kung saan nakita nating galit si Akane kay Simon dahil napuno niya ng kalokohan ang class journal. Binanggit niya na walang nagbabasa nito, kaya dapat siyang umalis at basahin ang kanyang mga libro sa halip na abalahin siya. Pero ipinaliwanag ni Akane na sinusubukan lang niyang gawing mas mabuting tao siya. Nag-ambala sila ng kanilang kaklase na si Koari, na sinabihan si Akane na maging mahinahon sa kanya. Nagtataka siya kung bakit palagi siyang binobuli ni Akane. Kaya, ipinaliwanag ni Akane na gusto lang niya siyang durugan sa tuwing nakikita niya siya. Ang pinsan niyang si Chelsea ay nagtataka kung nag-aaway na naman sila, ngunit ipinaliwanag ni Simon na nabubuli lang siya, na ikinaawa nito sa kanya. Iniisip ni Koari na si Akane ay may gusto sa kanya dahil palagi niya itong iniistorbo, ngunit binanggit niya na kahit siya lang ang lalaki sa mundo, hindi siya mahuhulog sa kanya, at ganoon din ang nararamdaman niya. Sa kanyang pag-uwi, si Simon ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang lolo na si Tenro, na nag-imbita sa kanya na magkape, ngunit binanggit niya na kailangan niyang mag-aral. Sinabi sa kanya ni Tenro na iiwan niya ang kumpanya sa kanya sa hinaharap, na sinasabi kay Simon na pagsisisihan niya ang hindi pag-aalaga sa kanya. Magalang niyang tinanggihan ang imbitasyon, ngunit ipinaalala sa kanya ni Tenro na hindi siya maaaring sumuway sa kanya. Bigla siyang napalibutan ng mga gwardya ni Tenro, na pinasakay siya sa kanilang sasakyan. Nagtataka siya kung saan nila siya dadalhin, ngunit hindi sila pinapayagang magsabi sa kanya ng anuman. Ang isa sa kanila ay humihingi ng paumanhin para sa makasariling aksyon ng kanilang pangulo, ngunit binanggit niya na sanay na siya. Naalala niya kung paano nailigtas ng kanyang lolo ang negosyo ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagpapaalis sa lahat ng walang kakayahan na executive. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa kanilang destinasyon, kung saan nagsimulang magbasa si Simon ng kanyang libro, ngunit nag-ambala siya ni Akane, na nabigla nang makita siya doon. Sinabi ni Simon sa kanya na dumating lamang siya upang makita ang kanyang lolo, at nagtataka siya kung bakit siya naruroon. Kaya, inihayag ni Akane na inimbitahan siya ng kanyang lola na si Chia na kumain ng tanghalian, ngunit ang makita siya ay nasira na ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanya na huminto sa pagsasalita dahil nagbabasa siya, at pareho silang nagsimulang magtalo. Ngunit bigla silang nag-ambala ng kanilang mga lolo't lola. Umupo silang lahat para mag-enjoy sa pagkain, ngunit nagsimula na namang magtalo sina Simon at Akane na ikinatutuwa ng kanilang mga lolo't lola, dahil nag-aaway din sila noong bata pa sila. Nagtataka si Simon kung bakit sila andito ni Akane, kaya sinabihan sila ng kanilang lolo't lola na kailangan nilang magpakasal. Nagtataka si Simon kung nagbibiro sila, at iniisip ni Akane na napakabata pa nila, ngunit binanggit ni Chia na maaari silang magpakasal kapag sila ay 18 na. Ikinwento ni Tenro sa kanila kung paano sila magkakilala ni Chia sa mahabang panahon at nagkaroon sila ng mutual feelings sa isa't isa noong bata pa sila, ngunit hindi sila kailanman naging konektado. Pinakasalan niya ang kanyang nobya, na nasawi 10 taon na ang nakalilipas. Pumanaw na rin ang asawa ni Chia kaya nag-e-enjoy sila sa kanilang buhay na magkasama. Pero iniisip nila kung ano kaya ang nangyari kung nagpakasal sila sa murang edad. Kaya, gusto nilang matupad ng kanilang mga apo ang kanilang pangarap at magpakasal kapag sila ay umabot na sa 18. Ngunit sinabi ni Akane na sila ay nagiging makasarili dahil ang kasal ay isang bagay na dapat gawin pagkatapos nilang umibig. Sumang-ayon si Simon sa kanya, sinabing wala siyang balak na pakasalan siya, at binanggit niya na labag sa batas na pilitin ang isang tao na magpakasal. Pero pinagtatawanan siya ng lolo't lola nila dahil alam ni Tenro na sasabihin niya iyon. Sinabi niya kay Simon na kung hindi niya pakakasalan si Akane, ibibigay niya ang buong kumpanya sa isang asong gala, na sinasabi kay Simon na wala siyang pakialam kung ang kanilang kumpanya ay magtatapos sa kanya. May ibinulong si Chia sa tenga ni Akane, na ikinagulat niya, at sinabi ni Tenro kina Simon at Akane na mayroon silang 3 araw para isantabi ang kanilang kasalukuyang mga emosyon at gumawa ng desisyon. Pagkaalis ng kanilang mga lolo't lola, tinanong ni Simon si Akane kung ano ang sinabi sa kanya ni Chia, ngunit sinabi niya sa kanya na wala itong pakialam sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang malaman kung ano ang ginagamit ng kabilang partido laban sa kanya,
ngunit tumanggi pa rin itong sumagot, sinasabing ito ang kanyang hinaharap. Sa bahay, iniisip ni Akane ang tungkol kay Simon habang naaalala niya na palagi itong nakakakuha ng mas mataas na marka kaysa sa kanya. Bigla siyang tinawagan ni Koari, at tinanong agad siya ni Akane kung ano ang gagawin niya kapag pinilit siya ng kanyang pamilya na magpakasal sa iba. Ipinaliwanag niya na tatanggihan niya ang proposal dahil mayroon na siyang crush, na ikinatuwa ni Akane, at iniisip niya kung sino ang taong iyon. Ngunit binago ni Koari ang paksa, tinanong si Akane kung mayroon din siyang nararamdaman para sa isang tao. Ibinunyag niya na wala siyang crush, kaya sinabihan siya ni Koari na tanggapin ang proposal, at sinabing makakatulong ito sa kanya na hatiin ang mga bayarin. Ngunit sa palagay niya ay hindi ito magandang dahilan para sa kasal, at nag-aalala siya tungkol sa pagiging intimate. Kaya, biro ni Koari na magkakaroon siya ng 100 anak. Samantala, iniisip ni Simon kung paano siya binubuli ni Akane sa paaralan, iniisip na ang mga pagtatalo sa bahay ay magiging labis para sa kanyang kaluluwa. Tinanong ni Chelsea kung bakit siya nalulumbay, kaya sinabi niya sa kanya na ang kanilang lolo ay gumawa ng hindi makatwirang kahilingan. Ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya ni Tenro na kung gusto niyang magmana ng kanilang kumpanya, dapat niyang gawin ang lahat ng sinabi ng kanyang lolo, at kung hindi niya ito tatanggapin, ibibigay ni Tenro ang kumpanya sa isang aso. Tinanong niya siya kung mas gusto niya ang kanyang kalayaan or ang kumpanya, at binanggit ni Simon na gusto niya pareho. Ngunit ipinaliwanag niya na ito ay makasarili, na sinasabi sa kanya na dapat sundin ng lahat ang mga patakaran. Iniisip ni Simon kung gusto nitong magmana siya ng kumpanya, ngunit binanggit ni Chelsea na mananatili siya sa tabi nito kahit na mawala sa kanya ang lahat. Alam niyang kailangan niya ang kumpanya ng kanilang lolo upang matupad ang kanyang mga pangarap, kaya hindi siya makakahadlang, ngunit binanggit niya na hindi niya ito iiwan kahit anong mangyari. Kinabukasan, pagpasok ni Simon sa klase, sinubukan niyang kausapin si Akane, ngunit tuluyan na itong hindi pinansin. Pagkatapos ng 3 araw, tinanong sila ng kanilang mga lolo't lola kung nakapagdesisyon na sila, at pareho silang nakapagpasya na magpakasal dahil wala na silang ibang pagpipilian. Sinubukan ni Simon na umalis, sinabing haharapin niya ang rehistro at seremonya ng pamilya pagkatapos niyang makapagtapos, ngunit sinabi sa kanya ni Tenro na ikakasal sila kaagad, sinabing nakapaghanda na siya ng bagong tahanan para sa kanila. Sinubukan ni Simon na gumawa ng dahilan, sinabing kailangan niyang ipack ang kanyang mga gamit, ngunit ibinunyag ni Tenro na inilipat na niya ang kanilang mga gamit sa bagong bahay, at ibinunyag ni Chia na ipinadala nila ang letter ng kasal. Pumasok sila sa bahay, at nilock ni Simon ang pinto, ngunit hindi ito komportable kay Akane dahil sa maling akala niya ay sinusubukan nitong putulin ang ruta ng pagtakas niya. Gustong-gusto ni Akane ang bahay, ngunit nais niya na siya ay namumuhay ng mag-isa, sinabi na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan dahil kailangan niyang ibahagi ito sa kanya. Napagtanto ni Akane na iisa lang ang kama, kaya agad nilang tinawagan si Tenro, ngunit sinabi niyang kasal na sila, kaya kailangan nilang ibahagi ito. Binanggit niya na bawal silang matulog sa sofa or sa sahig kaya naman nagtataka si Simon kung may hidden camera sa kanilang kwarto. Nag-aalok siya na tulungan si Akane na buhatin ang kanyang mga gamit, at tinanggihan niya ang kanyang alok, ngunit agad itong nahulog, kaya't iniligtas niya siya, na sinasabing siya ay mapiframe bilang assassin kung siya ay nasawi sa unang araw ng kanilang kasal. Nakahanap siya ng pizza na iniwan ng kanyang lolo para sa kanila, at naisip niya na kahit baliw si Tenro, maalalahanin din siya. Ngunit nang kakainin na ito ni Simon, napagtanto niyang nagugutom na si Akane, kaya't nag-alok siyang kainin ito ng magkasama, ngunit tinanggihan niya ang ideya na kumain na parang mag-asawa. Sinusubukan niyang ipaliwanag na hindi ganoon iyon, ngunit hindi niya ito lubos na nauunawaan, sa pag-aakalang sinusubukan niyang samantalahin siya. Sa gabi, habang nagpapahinga siya, dumating si Akane at humiga sa tabi niya, ngunit napagtanto niya na kulang talaga ang space ng kama, kaya naman iniisip niya kung sinasadya ni Tenro na gawing maliit ang kanilang higaan. Nagtataka si Simon kung bakit niya ito pinakasalan, ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya ang dahilan, sinabi niyang gagawin niya ang lahat para sa kanyang pangarap. Ngunit tinanong niya siya kung ano ang dapat nilang gawin kung pipilitin silang magkaroon ng anak, na ikinagulat niya. Hindi sinasadyang gumalaw siya sa kamay nito, kaya nagalit si Akane at sinimulang pilipitin ang mga daliri nito.
Bumalik tayo sa kasalukuyan habang nagbanta si Akane na tatapusin si Simon kung sasabihin niya sa sino man ang tungkol sa kanilang kasal. Binanggit niya na kung may makaalam tungkol dito, mapipilitan siyang tapusin ang sarili niyang buhay, kaya naman nagtataka siya kung gaano siya napupuot sa kanya. Binanggit ni Simon na gusto rin niyang ilihim ang kanilang kasal, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya, kaya sumumpa siya na hindi niya sasabihin kahit kanino. Pagpasok nila sa klase, nagtataka si Koari kung ano ang pinag-uusapan nila, kaya nag-isip si Akane ng isang dahilan, sinasabi niya sa kanya na itigil ang pakikipag-usap sa kanya ng basta-basta. Tinanong ni Chelsea si Simon kung saan siya nagstay kagabi, at sinabing iba ang amoy ng kanyang buhok. Kaya, sinabi niya sa kanya na bumili ang kanyang ama ng isang kakaibang shampoo, ngunit binanggit niya na amoy din siya ng isang babae. Iniisip niya kung nagpakasal na siya dahil kakaiba ang kinikilos ng kanilang lolo at ng kumpanya nito, kaya tiningnan niya ito at inihayag niya na alam niya kung saan hahanapin ang kanyang bagong bahay. Sinabi niyang kasal siya kay Akane, kaya agad niyang tinakpan ang bibig nito at dinala siya sa labas. Ngunit binanggit niya na hindi siya obligadong ilihim ito dahil hindi niya ito sinabi sa kanya mismo. Humihingi siya ng suhol, ngunit hindi siya makapagpasya kung ano ang kailangan niya, kaya binanggit niya na sa huli ay sasabihin niya sa kanya, ngunit hanggang sa oras na iyon, ang buhay nito ay nasa kanyang palad. Pagkatapos ng kanyang klase sa gym, pagod na si Simon, ngunit nag-ambala siya ni Akane, na nagsimula ng isang walang kabuluhang argumento tungkol sa kagamitan sa gym, na nagsasabi sa kanya na ibalik ang mga ito sa storage room. Pinagmamasdan sila ng kanilang mga kaklase at nagsimulang magkomento kung paano sila laging nag-aaway. Sinabi sa kanila ni Koari na sumikat sila sa mga estudyante dahil sa madalas na pag-aaway, at binanggit niya na may mga taong naniniwala na sila ay parang tunay na mag-asawa. Kaya, si Akane ay nabigla at naalala na sila ay kasal. Kinabukasan, habang binabasa ni Simon ang kanyang libro, narinig niyang sumisigaw si Akane nang mapagtantong na puno niya ng juice ang kanilang refrigerator. Ipinaliwanag ni Simon na sila ay malusog at puno ng mga bitamina, ngunit sinabi niya sa kanya na wala silang sapat na nutrients. Kaya, ipinakita niya sa kanya ang kanyang cabinet ng cup noodles, na mas ikinagulat niya. Nagtataka si Akane kung paano niya nakukuha ang kanyang protina. Kaya, ipinakita niya sa kanya ang kanyang protein shake, ngunit sa tingin niya ay hindi ito mabuti para sa kanilang katawan. Sinabi niya sa kanya na tikman ito, ngunit sa tingin niya dito ay lason, na nagsasabi na ang kanyang panlasa ay kakaiba. Ngunit buong pagmamalaki niyang binanggit na tumagal siya ng mahabang panahon upang mabuo ang kanyang kasalukuyang tolerance level. Sa tingin ni Akane ay masasawi ito kapag iiwan niya ito, na magiging problema sa kanilang pagsasama. Kaya, nagpasya siyang ipakita sa kanya kung paano magluto ng pagkain. Habang nagluluto siya, sa tingin niya ay sobrang matutuwa siya sa pagkain at pasalamatan siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit napansin niya ang pagngisi nito, kaya sa tingin niya ay baliw siya. Kapag inihain niya sa kanya ang pagkain, iniisip niya kung ito ay may lason at sinuri ito para tingnan kung may mga pako, ngunit wala siyang mahanap. Kaya, siya ay kumagat, at ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabata. Tinanong niya ito kung gusto niya ito, at sinabi ni Simon na ito ay isang normal, malumanay na lutong pagkain, na talagang higit sa anuman sa kanya. Ngunit siya ay nagalit at inagaw ang kanyang plato. Sinabi niya sa kanya na hindi niya ito dapat kainin kung ito ay hindi masarap, sinabi niya na ibibigay niya ito sa isang aso. Ngunit binanggit ni Simon na hindi niya sinabi na masama ang lasa, at mabilis niyang naubos ang lahat. Kinaumagahan, sinubukan siyang gisingin ni Akane, ngunit naisip niya si Chelsea, at hinailan niya ito palapit. Nagalit siya, ngunit humingi ito ng tawad sa kanyang mga ginawa, at sinabing hindi niya inaasahan na gigisingan siya nito. Binanggit ni Akane na gin-icing lamang siya upang pag-alitan siya sa pag-iwan sa mga pinggan na hindi malinis. Sinabi ni Simon sa kanya na gamitin ang natitirang mga pinggan, sinabing lilinisin niya ang mga ito kapag nakatambak na ang lahat, ngunit inutusan siya nitong linisin ito ngayon. Nakita niya ang toilet paper na nakakalat sa banyo at nagreklamo tungkol dito, ngunit binanggit ni Simon na palagi siyang naglilinis minsan sa isang buwan, na sinasabi sa kanya na ito ay mas mahusay. Sa kanilang pagpunta sa paaralan, iniisip ni Simon kung paano sila nagkakaroon ng magkasalungat na mga halaga, at iniisip niya kung maaari pa nga silang mabuhay ng magkasama.
Pagka-uwi, nag-enjoy siya sa paglalaro ng paborito niyang video game, pero pinutol siya ni Akane, sinabing hindi siya makapag-focus dahil masyadong maingay. Nakikita niya ang screen at nagtataka kung bakit siya naglalaro ng kakaibang laro. Ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay isang laro ng pangangaso ng zombie. Naiinis si Akane at sinabihan siyang eye off ito, ngunit tumanggi siya. Kaya, sinusubukan niyang agawin ang controller para eye off ito. Ang console ay hindi sinasadyang natanggal sa saksakan, na-shutdown ang laro, at habang tumutunog ang doorbell, pumunta siya upang tingnan ito at nalaman na ito ay higit pa sa mga gamit ni Simon. Ngunit nang bumalik siya upang ipaalam sa kanya, napansin niyang nalulumbay siya. Matapos ayusin ang lahat ng kanyang mga libro, nagpa siya si Simon na maligo, iniisip na kailangan niyang maghanda para sa isa pang labanan kay Akane. Ngunit pagpasok niya sa paliguan, laking gulat niya nang makita niya si Akane na nakaupo sa batya. Kaya, iniwan niya siya doon, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi niya napansin ang kanyang presensya. Iniisip niyang baka nahimatay na siya, kaya sinubukan niyang tawagan ito, ngunit hindi ito sumasagot. Kaya, bumalik siya sa paliguan at napagtanto na siya ay nakatulog, ngunit sa palagay niya ay maaaring malunod siya. Kaya, sinubukan niyang alisin siya sa tubig, ngunit nawalan siya ng balanse, at nahulog ito sa kanya. Nagulat si Akane, iniisip na may ginawa siya, at sinabi niyang umalis siya kaagad ngunit sinabi ni Simon na wala siyang ginawang mali. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na maaaring nag-overreact siya dahil maaaring sinubukan niyang tulungan siya. Sa gabi, sinusubukan niyang kausapin siya, ngunit hindi siya interesadong makipag-usap sa kanya. Kaya, si Akane ay tahimik na umiiyak sa kanyang sarili upang matulog. Kinabukasan, nakita ni Koari si Akane na umiiyak sa kanyang mesa, kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Inihayag ni Akane na nagkakaproblema siya sa isang lalaki dahil hindi sila magkasundo, ngunit gusto niyang maging kaibigan nito. Iniisip ni Koari kung si Simon ba ang tinutukoy niya dahil na-curious na siya sa kanya mula noong nakaraang taon, ngunit binanggit niya na hindi siya interesado sa kanya. Kaya, sinabi sa kanya ni Koari na magtrabaho sa pakikipag-usap sa tao, na sinasabing ito ang pinakamahusay na paraan upang maunawaan nila ang isa't isa. Idinagdag niya na si Akane ay hindi dapat tumuon sa paggawa ng tao na igalang siya, sinabi na dapat niyang igalang siya sa halip. Samantala, nakatagpo ni Simon si Chelsea, at tinanong niya ito kung bakit hindi siya kumakain. Kaya, nabanggit niya na ang kanyang bahay ay isang buhay na impyerno dahil si Akane ay palaging nakikipag-away sa kanya, kaya nasira ang gana niya. Iniisip niya kung maaari ba itong makipaghiwalay, ngunit ipinaliwanag ni Simon na hindi niya ito magagawa dahil kung makikipaghiwalay siya, hindi niya makukuha ang kumpanya. Sinabihan niya ito na makipagkasundo kay Akane, ngunit sa tingin niya ay hindi ito posible dahil hindi magkatugma ang kanilang mga personalidad. Pinayuhan niya itong subukang unawain ang damdamin ni Akane at pamahalaan ang mga ito dahil siya ang magiging CEO ng kanilang kumpanya, kaya kailangan niyang makabisado ang kasanayan at napagtanto niyang may punto siya. Sa pag-uwi ni Simon, nakita niya si Akane na naghihintay sa kanya sa pintuan, at sinubukan niyang lampasan siya. Ngunit hinawakan niya ang braso nito, sinasabing kailangan nilang mag-usap. Iniisip niya kung gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa hiwalayan, ngunit binanggit ni Akane na gusto niyang mapanatili ang kanilang pagsasama dahil hindi niya kayang makipaghiwalay sa kanya. Iminungkahi niyang magtakda ng mga alituntunin sa bahay upang hindi sila magtalo, at kahit na mas gusto niyang hugasan ang kanyang mga damit at pinggan kapag nakatambak na, pumapayag siyang hugasan ito paminsan-minsan. Iniisip ni Akane kung mayroon itong anumang mga kahilingan, kaya sinabihan siya nito na itigil ang pagkagalit kung hindi niya sinasadyang mahawakan siya habang nakahiga sila, na sinasabi sa kanya na halos wala silang sapat na espasyo para matulog. Hiniling niya sa kanya na laruin ang kanyang mga nakakatakot na laro gamit ang mga headphone, na sinasabi sa kanya na hindi niya dapat laruin ang mga ito kapag nasa paligid siya. Kaya, iniisip niya kung natatakot ba siya, ngunit sinabi niya na nakakagambala lang sila. Sa palagay niya, ang pagsasabi ng salamat ng malakas ay nagpapabuti sa isang relasyon, kaya iminumungkahi niya na dapat nilang gawin ito kahit sa pinakamaliit na bagay. Ipinaalala ni Akane sa kanya na purihin ang kanyang pagluluto dahil nangangailangan ito ng maraming pagsisikap upang maluto para sa isang tao. Kaya, sinabi niya na ang pagtawag sa pagkain na normal ay isang papuri para sa kanya,
ngunit binanggit niya na aabutin siya ng 1 linggo upang ipaliwanag kung bakit. Pagkatapos nito, pinasalamatan ni Akane si Koari para sa kanyang tulong, at binanggit niya na kahit na hindi pa sila naging mas malapit, nagkaroon sila ng diskusyon sa loob ng 5 oras. Sa pagpasok ni Simon sa silid, pinahintulutan niya itong hawakan siya, ngunit binanggit niya na aksidente lamang ang sinasabi niya. Kinabukasan pagkatapos ng klase, nagdala si Simon ng cake para kay Akane, at nagulat siya na alam niya ang paborito niyang pagkain. Kaya, binanggit niya na isinulat niya ito sa class journal, ngunit sa palagay niya ay creepy ito dahil isinulat niya ito sa sulok, at hindi niya matandaan ang pagsulat nito. Ngunit binanggit ni Simon na mayroon siyang magandang memorya, at pinasalamatan siya nito sa pamamagitan ng paghahanda ng tamang pagkain, na sa tingin niya ay masarap. Pagkatapos nito, naglilinis siya ng mga pinggan habang iniisip niya ang tungkol sa kanya, na pagtantong hindi siya kumikilos tulad ng dati niyang sarili. Ngunit bigla siyang sumama sa kanya, at nag-alok na tulungan siya dahil napagtanto niyang maaari siyang maging cute kapag nakangiti siya. Pagkaraan ng ilang araw, habang nagbabasa ng libro si Simon, sinabi sa kanya ni Akane na nagrente siya ng isang pasang pelikula at gusto niyang panoorin ito kasama niya. Hindi siya interesado dito, pero kapag nakita niya ang excitement nito, pumayag siyang panoorin ito kasama niya. Habang siya ay ganap na nakatutok sa pelikula, si Simon ay nakatulog, ngunit siya ay nagising bago ito matapos. Nagpasalamat siya sa kanya at binanggit na mula nang mapanood niya ang kanyang paboritong pelikula, turn niya na manood ng isang bagay na gusto niya. Ngunit binanggit ni Simon na mas gusto niya ang mga laro kaysa sa mga pelikula, at sa palagay niya ay maaari rin itong mahumaling sa mga ito, kaya tinuruan niya ito kung paano maglaro. Pagkatapos ng 30 minuto, nagsimula siyang mag-enjoy at nagawa pa niyang talunin siya. Sa gabi, sa tingin niya ay natutulog si Akane, kaya kinumoten niya ito. Ngunit gising pa rin ito, at nagpapasalamat siya sa pag-aalaga sa kanya. Sinabi niya sa kanya na mamili sila para sa kanilang mga paboritong laro at pelikula sa susunod na pagkakataon, ngunit sinabi niya sa kanya na tawagan siya sa kanyang unang pangalan, at sinabing gagawin niya rin ito. Kinabukasan sa paaralan, nahulog ang pambura ni Simon sa kanyang mesa, kaya kinuha ito ni Akane para sa kanya. Ngunit nakita siya ni Koari at tinanong siya kung nag-away sila dahil hindi na siya nakikipagtalo sa kanya. Iniisip ni Koari kung magkakasundo sila, ngunit sa palagay niya ay hindi mangyayari iyon kay Simon, na ikinagulat ni Koari dahil hindi niya matandaan na tinawag nila ang isa't isa sa kanilang mga unang pangalan. Kaya, biglang nagmadaling umuwi si Akane, ngunit ipinaalala ni Koari sa kanya na first period pa lang nila. Bumisita si Simon sa silid-aklatan upang magbasa ng isang libro tungkol sa mga kasanayan sa komunikasyon, ngunit natagpuan siya ni Chelsea doon at tinakpan ang kanyang mga mata ng basang mga kamay. Nagtataka siya kung bakit niya ginawa iyon, kaya ipinaliwanag niya na gusto lang niyang ayusin ang mga tuyong mata nito. Ngunit napansin niya ang libro sa kanyang mga kamay at nagtataka kung bakit niya ito binabasa. Kaya, sinabi ni Simon sa kanya na gusto niyang mapabuti ang relasyon nila ni Akane. Pagkatapos nito, tinanong ni Simon si Akane kung lalabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan dahil gusto nitong sumama sa kanya sa pamimili, ngunit sa palagay niya ay inaaya siya nito sa isang date. Kaya naman, mabilis niya itong hinayla palayo. Sinabi sa kanya ni Simon na hindi ito isang date, at sinabing mahirap magdala ng mga bag ng mag-isa, kaya tutulungan lang siya nito. At pumayag siyang lumabas kasama niya pagkatapos ng kanyang mga klase. Aalis na si Akane, ngunit pinigilan siya ni Koari at niyaya siyang kumain ng paborito niyang pagkain. Ngunit tinanggihan niya siya, sinasabi sa kanya na kailangan niyang makipagkita sa isang tao. Kaya, iniisip ni Koari kung nakikipagkita ba siya sa kanyang bagong kaibigan, at sinabing gusto rin niya itong makilala. Ngunit binanggit ni Akane na nagkita na sila kaya naman iniisip niya kung si Simon ba ang tinutukoy niya. Kaya, siya ay kinakabahan at sinubukang makatakas ng mabilis, ngunit hindi niya sinasadyang natapakan si Chelsea, na nagpahayag na siya ay naghihintay para sa kanya. Tinanong niya si Akane tungkol sa mga plano nila ni Simon, ngunit tumakas siya nang hindi sinasagot ang kanyang tanong. Hinihintay ni Akane si Simon, at ipinaalala niya sa kanyang sarili na hindi ito date dahil bibili lang sila ng mahahalagang groceries. Bumisita sila sa kalapit na palengke, kung saan kumuha si Simon ng mga mamahaling itlog, ngunit sinabihan siya nitong bumili ng mas mura dahil pareho lang ito.
Nakita niya ang maraming tao na naghahanda upang bumili ng karne dahil ito ay nakasale, at nagmamadali siyang sumama sa kanila habang nag-aagawan sila sa karne. Ngunit nabigo siyang makakuha ng anuman, at kapag sinubukan ni Simon ang kanyang kapalaran, nabigo rin siya. Sinabi ni Akane na kahit natalo sila ngayon, mananalo sila sa susunod. Hindi interesado si Simon na gawin ito muli, ngunit nang sabihin niya sa kanya na dapat nilang gawin ito ng magkasama, agad siyang nagbago ng isip. Habang pauwi sila, pinupuri siya ni Simon, na sinasabi sa kanya na magkakaroon siya ng isang disenteng asawa balang araw, ngunit ipinaalala niya sa kanya na siya ay may asawa na. Sa gabi, biglang nagising si Akane, at nakita niya ang kamay ni Simon na papunta sa kanya. Kaya, sa palagay niya ay sinusubukan siya nitong salakayin, ngunit binanggit niya na nakita niyang cute ang mukha nito, kaya gusto niya itong kurutin. Nagtanong si Akane sa kanya ng mga detalye, at ipinaliwanag niya na nakita niyang napaka-cute ng natutulog na mukha nito kaya hindi siya makapagpigil. Kaya, hinahayaan niya itong tingnan siya habang natutulog siya. Kinabukasan, medyo balisa parent si Akane, at aksidente niyang nasunog ang kanilang almusal. Kaya, nagmamadaling tinulonggan siya ni Simon, ngunit napagtanto niyang wala itong damit. Sa kanilang pagpunta sa paaralan, nagsalo sila ng isang tinapay, ngunit nakita sila ni Koari na magkasama at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa. Kaya, si Akane ay nag-isip ng isang dahilan, na sinasabing ini-stalk siya ni Simon, at ipinaliwanag niya na itinapon niya ang kanyang mga natira, ngunit pinulot niya ito at sinimulan itong kainin. Ngunit sinabi ni Simon na hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Sa gabi, nakita ni Simon si Akane na naghahanda para sa kanilang paparating na pagsusulit, na ikinagulat niya, at ipinahayag niya na hindi siya nag-aaral para sa kanilang mga pagsusulit dahil naaalala niya ang lahat sa oras ng klase. Ginawa niya ito ng strawberry sandwich, na sa tingin niya ay masarap, at sa tingin niya ay makakatulong ito sa kanya na mas maging mahusay sa pagsusulit. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang gumagawa ng mga sandwich sa tuwing nag-aaral siya, ngunit dahil kulang siya sa tulog, bumagsak siya sa paaralan. Tinulonggan siya ni Koari, at iniisip niya kung okay lang si Akane. Kaya, binanggit niya na hindi siya nakakuha ng sapat na tulog dahil abala siya sa pag-aaral. Kaya, pinayuhan siya ni Koari na alagaan ang kanyang sarili, ngunit sinabi ni Akane na wala siyang pakialam basta't siya ang maging nangungunang scorer. Ngunit iniisip ni Koari na hinding-hindi niya matatalo si Simon. Nagalit siya nang marinig ito, at binanggit niya na matatalo niya ito kahit na umabot ito ng 100 taon. Pero pinaalalahanan siya ni Koari na gagraduate na sila. Nagtataka siya kung plano ni Akane na pumasok sa parehong universidad na katulad niya, ngunit binanggit niya na hindi siya pupunta dahil maaaring ibig sabihin nito ay may crush siya sa kanya. Pagdating ni Simon para magbigay ng sandwich, napansin niyang nilalagnat siya, kaya sinubukan niyang ibaba ang temperatura nito. Sinabi niya na kailangan niyang mag-aral para sa kanyang pangarap na maging isang doktor, kahit na kailangan niyang pilitin ang kanyang sarili upang ang mga tao sa kanyang paligid ay manatiling malusog. Ibinunyag ni Akane na hindi mayaman ang kanyang pamilya, kaya wala silang sapat na pera upang maipaaral siya sa medikal na paaralan, ngunit nangako ang kanyang lola na babayaran niya ang kanyang tuition kung sakaling magpakasal siya kay Simon. Sa tingin niya ay nasa kanya na ang lahat dahil, kahit hindi nag-aaral, lagi itong nakakakuha ng mas mataas na mga marka kaysa sa kanya. Ngunit sinabi ni Simon na ang talento ay nag-iiba sa bawat tao. Inamin niya na nilo-look up niya ito, ngunit bigla niyang napagtanto kung ano ang sinabi nito at sinabihan siyang kalimutan ito. Lalong tumataas ang temperatura niya, ngunit pinigilan niya itong tumawag ng ambulansya dahil dapat itong nakalaan sa mga taong nasa kritikal na kondisyon. Sinubukan niyang maghanap ng taxi, ngunit dahil walang available, binuhat niya ito at nagsimulang tumakbo patungo sa ospital. Nagulat siya sa lakas nito, at sa tingin niya ay pagtatawanan siya nito dahil sa pangarap niya. Pero naniniwala si Simon na kaya niyang lampasan ang lahat. Sa palagay niya ay isang hindi magandang pangyayari ang kanilang kasal, ngunit sigurado siyang magkakaroon sila ng masayang pagtatapos. Lumalabas na normal na lagnat lang ito, at gumaling si Akane pagkatapos ng 1 linggo. Ngunit sinimulan siyang tuksoy ni Simon, ipinaalala sa kanya na tinitingala siya nito, at binanggit niya na ni-record pa niya ang sinabi niya. Nakatagpo ni Simon si Koari sa paaralan, at binabati niya ito sa pagkuha ng perpektong marka sa pagsusulit.
Pero kapag sobrang lapit niya, hindi siya komportable. Pagkatapos niyang umalis, nilapitan siya ni Akane at sinabi sa kanya na hindi siya dapat masyadong malapit sa mga babae, na sinasabing hindi niya ito papayagan bilang asawa niya. Habang naglalakad sila sa campus, sinabihan ni Akane si Simon na hintayin siya, ngunit tumanggi siyang tumigil dahil sa tingin niya ay sasaktan siya nito. Ngunit binibigyan lang siya nito ng kanyang tanghalian, tinatanong siya kung bakit niya ito iniwan. Binanggit ni Simon na nakalimutan niyang dalhin ito, ngunit sa tingin niya ay kinasusuklaman niya ang pagkain na ginagawa niya. Kaya, sinabi niya sa kanya na natutuwa siya sa kanyang luto, na ikinamumulan niya, at gusto niyang kainin niya ang lahat ng iyon dahil ibinuhos niya ang lahat sa paggawa nito. Sa kanilang tanghalian, sinabi ni Chelsea kay Simon na ibigay sa kanya ang lahat ng pagkain nito, sinasabing nagugutom siya, at trabaho niya bilang malaking kapatid na tulungan siya. Binanggit niya na kumakain na siya ng madami sa almusal, at sinabi niya sa kanya na kumain siya ng 3 mangkok ng kanin. Kaya, binanggit niyang mas marami itong kinakain kaysa sa kanya, ngunit sinusubukan pa rin itong kunin ang kanyang tanghalian, at sinabihan siya ng kanilang mga kaklase na ibahagi ang kanyang pagkain. Napansin ni Koari na ang kanyang lunchbox ay kapareho ng kay Akane, at ang kanilang mga kaklase ay nagtataka kung sila ay nagde-date. Kaya, sinabi ni Simon sa kanila na hindi ito ang kaso, at tinutokso sila ng lahat, na nagsasabi na ito ay patunay na sila ay kasal. Ngunit habang sinusubukan ni Simon na ipaliwanag ang sitwasyon, kinakain ni Akane ang lahat ng kanyang pagkain, sinabing dapat niya itong pasalamatan dahil tinanggal niya ang ebidensya. Pagkatapos noon, tumakbo si Koari kay Simon at tinanong siya kung talagang pinaghandaan siya ni Akane ng tanghalian. Sinabi niya na ginagamit lang nila ang parehong frozen na pagkain, ngunit ligtas na ipagpalagay na sinubukan niyang kopyahin siya, at si Koari ay hinalinhan na hindi sila nagde-date. Sa gabi, biglang nagising si Akane at nagsimulang sumigaw. Nagising din si Simon, at sinabi niya sa kanya na nakakita siya ng multo, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya at sinubukang bumalik sa pagtulog. Tumanggi siyang hayaan siyang matulog dahil natatakot siya, kaya sinabi niya sa kanya na dapat nilang tingnan kung mayroon talagang multo sa bahay. Ngunit hinawakan siya nito, sinabihan itong manatili sa kanya. Pagkatapos nito, habang nagbabasa si Simon sa kanyang silid, sinabi ni Akane sa kanya na narinig niya ang mga yapak ng multo habang siya ay nag-aaral. Kaya, sinabi niya sa kanya na dalhan siya ng mga larawan bilang patunay, ngunit nagsimula siyang umiyak habang binabanggit niya na hindi niya magagawa iyon dahil maaaring multuhin siya ng multo. Nagsimula siyang mag-aral doon, na nagsasabing paprotektahan niya siya mula sa multo, at sinabihan siya nitong pumunta sa kanyang silid, ngunit tumanggi siyang umalis. Pumunta si Simon sa banyo, ngunit sinimulan niyang katukin ang pinto, na sinasabi sa kanya na panatilihin itong bukas. Pagkatapos noon, habang pupunta siya sa banyo, binanggit niya na delikado para sa kanya na maligo mag-isa, kaya sinabi niya sa kanya na sumama sa kanya. Nakaupo si Simon sa labas ng pinto, at tinanong siya nito kung naroon pa rin siya. Ngunit kapag hindi siya tumugon, lumalabas siya ng walang suot, kaya sinigawan siya nito na maglagay ng tuwalya. Kinabukasan sa paaralan, napagtanto ni Chelsea na may nangyari kay Akane, at nagtataka si Simon kung paano niya nalaman. Kaya binanggit niya na ito ay dahil sa paraan ng kanyang pananalita. Alam niyang lumalapit ito sa kanya para ay comfort, kaya ibinuka niya ang kanyang mga kamay, sinasabing yakapin siya nito. Ngunit binuhat niya siya, sinasabi sa kanya na mapanganib na tumayo doon. Sinabi niya sa kanya kung paano iniisip ni Akane na may multo sa kanilang bahay, at sinabi niyang sa tingin niya ay maaaring totoo ito, kaya ipinangako niya na iimbestigahan ito. Pagkatapos nito, sinabi ni Chelsea kay Akane na alam niya ang tungkol sa kanyang kasal kay Simon, sinabi na nakatira sila sa iisang bubong, at binanggit niya na nakikita niya ang lahat. Ngunit kinuha nila siya at dinala sa isang bakanteng silid-aralan. Nagalit si Akane na sinabihan ni Simon si Chelsea tungkol sa kanilang kasal, ngunit tiniyak niya sa kanya na wala siyang sinabi at sinabi ni Chelsea kay Akane na nagsasabi siya ng totoo. Sinabi niya na hindi dapat nakakagulat na alam ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanilang kasal, at sinabi niya sa kanila na ang kanilang bahay ay may masasamang espiritu, na sinasabi na kung hindi sila i-exorcise, ang mga marka ni Akane ay babagsak ng 50 puntos. Kaya, tinanong niya si Chelsea kung ano ang dapat nilang gawin, at sinabi niya kay Akane na hayaan siyang makita ang kanilang bahay.
Dinala nila si Chelsea sa kanilang bahay, kung saan sinabi niya sa kanila na ito ay puno ng mga espiritu, at binanggit niya na malapit na itong masira. Nagtataka si Akane kung dapat ba nilang sunugin ito, ngunit sinabi ni Chelsea na nangangako na aalagaan ang mga espiritu. Pumunta siya upang inspeksyonin ang silid ng pag-aaral ni Simon, at sinabi niya sa kanya na alam niyang nagbabasa ito ng maruruming libro dahil sa tuwing sinusubukan niyang makita kung ano ang binabasa nito, isinasara niya ang libro. Sinabihan siya ni Akane na ihinto ang paggawa nito, ngunit ipinaliwanag niya na nagbabasa lamang siya ng mga normal na nobela. Habang papasok si Chelsea sa silid, nakita niya ang kanyang damit na panloob, na ikinahiya ni Akane, ngunit inamoy niya ito, kaya kinuha niya ito sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta siya upang siyasatin ang silid ng pag-aaral ni Akane, at sinabi ni Akane na walang mga espiritu doon. Pero alam ni Chelsea na sinasabi niya lang iyon para hindi na niya mapuntahan ang mga gamit niya. Dinala ni Akane si Chelsea sa kung saan niya nakita ang multo, sinasabing ito ay parang anino ng isang maliit na bata. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip ng ilang sandali, ipinahayag ni Chelsea na siya ang multo. Hindi nila naiintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya sinabi niya sa kanila na palihim siyang pumupunta sa kanilang bahay sa loob ng ilang araw, na sinasabing nakuha niya ang susi sa kanilang lolo. Naiinis sila na hindi niya sinabi sa kanila ang totoo mula pa noong una, ngunit ipinaliwanag niya na binibisita niya sila ng palihim para hindi siya pumagitna sa kanilang mga romantikong sandali. Iniisip niya na dahil nalutas niya ang kanilang kaso, karapat-dapat siya ng hapunan bilang gantimpala. Sinabing mahal niya ang tanghalian na ginawa ni Akane, kaya pumayag siyang magluto para sa kanya. Habang kumakain si Chelsea, nililinas ni Simon ang kanyang mukha, kaya naisip ni Akane na sobrang lapit nila. Pagkatapos nito, naglalaro si Chelsea habang nakaupo sa kandangga ni Simon, at tinanong niya si Akane kung may problema sa kanya, na nagsasabing mukha siyang demonyo, na ikinagalit niya. Pagkatapos noon, habang natutulog sina Akane at Simon, nakahinga siya ng maluwag na sa wakas ay makakausap na niya itong mag-isa. Binanggit niya na mayroon siyang mga reklamo para sa kanya, sinabi niya na sana sinabi niya sa kanya bago bumili ng laro ng pusa dahil gusto niya itong laruin muna. Nagsimula silang magtalo sa isa't isa, at sinabi niya sa kanya na dapat siyang magreklamo sa kanya isang beses sa isang araw dahil magdudulot ito ng karga sa kanyang damdamin. Sinabi ni Akane sa kanya na vine baby niya si Chelsea ng labis, at tinanong niya siya kung bakit ito problema. Pero nagulat sila nang biglang sumulpot si Chelsea sa pagitan nila, na sinasabing nakikitulog siya sa kanya tuwing pumupunta siya dito. Ipinaliwanag niya na kasama niya ito mula noong siya ay isang sanggol, at nakakaramdam siya ng kalmado kapag niyayakap niya ito, na sinasabi na sa palagay niya ay hindi patas na si Akane ay palaging kasama niya. Ngunit binanggit niya na hindi niya ginagawa ito dahil gusto niya ito, na sinasabi na ito ay isang kondisyon na itinakda ng kanilang mga lolo't lola para sa kanilang kasal. Sinabi niya na maaari siyang matulog sa sahig kung gusto ni Akane na maging intimate sa kanya, ngunit wala siyang anumang plano para doon, kaya sinabi niya sa kanya na maaari siyang manatili sa kanila. Pagkatapos makatulog si Simon, sinabi ni Chelsea na alam niyang nagseselos si Akane kapag kasama niya ito, at sinabi ni Akane na hindi ito totoo, ngunit masasabi niyang nagsisinungaling siya. Sinabi niya kay Akane na si Simon ay isang mabagal na tao, kaya kailangan niyang malinaw na ipahayag ang kanyang nararamdaman para maintindihan niya ito. Nagtataka si Akane kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit yumakap lang siya kay Simon, at sinabihan siya ni Akane na lumayo sa kanya. Sa isang flashback, nakita namin si Akane kasama si Koari, na nag-imbita sa kanya na manood ng isang palabas sa TV, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang oras upang makipaglaro sa kanya dahil kailangan pa niyang mag-aral. Binanggit niya na hindi siya interesado sa kanya, ngunit gusto ni Koari na maging kaibigan niya at iniimbitahan siyang umuwi, nangako na i-treat siya sa isang strawberry parfait. Bumalik tayo sa kasalukuyan habang tinanong ni Koari si Akane kung gusto niya si Simon, at mariin niyang itinanggi ito, tinanong si Koari kung bakit niya tinanong ang tanong na iyon sa kanya. Kaya, inihayag ni Koari na siya ay may crush sa kanya, sinabi niya na gusto niya ang lahat tungkol sa kanya. Binanggit niya na ang kanyang kaibigan ay nahimatay sa panahon ng pagdiriwang ng palakasan, at ang lahat ay nagpanik, ngunit pinananatiling cool ang sarili niya, kaya sa palagay niya ay mapagkakatiwalaan itong tao. Inamin niya na siya ay tumitingala sa kanya dahil siya ay may tiwala sa sarili at mabait,
at hiniling niya kay Akane na tulungan siya na mapalapit sa kanya. Pumayag siyang gawin ito, tinanong si Koari kung ano ang gusto niyang gawin niya. Kaya, binanggit niya na gusto niyang makilala pa siya. Nakita namin si Simon na nagpapahinga sa kanyang bahay, ngunit napagtanto niya na si Akane ay ini-stalk siya. Kinunan siya ng video habang kumakain, kaya tinanong niya ito kung bakit niya ito ginagawa, ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya ang dahilan. Nagtataka siya kung anong uri ng babae ang gusto niya, ngunit ipinaliwanag ni Simon na wala siyang tiyak na type. At tinanong niya siya tungkol sa paborito niyang pagkain, kaya sinabi niyang gusto niya ang Hungarian sausage ni Neneng B. Binanggit niya na gusto niyang may cheese ang kanyang Hungarian sausage, at sinabing ang paborito niyang sangkap ay ginisang bawang, ngunit sa palagay niya ay gusto niyang kainin ang mga ito ng hilaw. Kinabukasan, sinabi ni Akane kay Koari na mas gusto ni Simon ang may cheese na sausage, kaya napagtanto niya na siya ay isang weirdo. Ngunit tinanong siya ni Akane kung bakit siya masaya, kaya ipinaliwanag niya na mas malapit siya sa kanya dahil nagsisimula siyang matuto ng higit patungkol sa kanya. At binanggit ni Akane na mahilig siyang magbasa ng mga libro at maglaro ng mga video game. Tinanong siya ni Koari tungkol sa mga larong gusto niyang laruin, kaya binanggit niya na gusto niya ang mga zombie shooter, ngunit sa tingin niya ay kasuklam-suklam ito, at sinabing dapat siyang maglaro ng ibang laro sa halip. Pag-uwi ni Akane, binanggit niya na kakain sila ng isda, ngunit tinanong siya ni Simon kung kailan sila kakain ng sausage dahil tinanong niya ito. Kaya, sinabi niya sa kanya na akuhin niya ang responsibilidad. Bumili sila ng mga sangkap para sa pagkain, at binanggit ni Akane na ito ang kanyang paboritong oras ng araw dahil ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabata. Ibinunyag niya na lagi niyang inaabangan ang pagkain ng luto ng kanyang ina kapag siya ay nakauwi, ngunit sinabi sa kanya ni Simon na wala itong kinalaman sa kanya. Nagluto si Akane ng pagkain at sinabihan si Simon na kainin ito, kaya kumagat siya, at nagulat siya sa sobrang sarap nito. Natutuwa siya na sa wakas ay kinilala na niya ang kanyang kadakilaan, at sinabi niya sa kanya na magluluto siya ng kahit ano para sa kanya. Tinanong ni Koari si Simon tungkol sa type ng babae na gusto niya dahil sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na wala siyang type, ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya kung sino ang kanyang impormante. Kaya, ipinaliwanag ni Simon na ang pag-iibigan ay hindi dapat diktahan ng type dahil limitado lamang ang mga pattern, at binanggit niya na ang mga tao ay komplikado, kaya hindi nila maaaring mahalin ang isang taong hindi nila talaga kilala. Pero iniisip ni Koari kung may gusto ba ito sa kanya, kaya tinanong niya ito kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sinabi nitong nagbibiro lang siya. Biglang nagpakita si Chelsea, at alam niyang naaakit siya kay Koari. Kaya sinabi niya sa kanya na hindi ito totoo ngunit ipinaliwanag niya na nararamdaman niya ito. Habang naglalaro si Simon ng mga video game sinuri ni Akane ang kanyang silid, at nakita niya ang kanyang super secret na notebook. Naghahanda siyang buksan ito, ngunit bigla itong sumulpat sa kanyang likuran, kaya nagpanik siya, na sinasabi sa kanya na hindi siya isang lihim na ahente, ngunit tila wala siyang pakialam. Sinabi niya sa kanya na magrekomenda ng isang bagay para sa kanya upang basahin, ngunit binigyan siya ng isang higanteng libro, na sinasabi sa kanya na ito ay isang magandang basahin. Binasa ni Koari ang libro, ngunit binanggit niya na hindi niya maintindihan ang isang salita, kaya naisip ni Akane na dapat ay humingi siya ng mas madaling libro kay Simon. Ngunit sinabi ni Koari sa kanya na okay lang, na sinasabing maaari niyang tanungin siya tungkol dito. Nagsimula siyang makipag-usap sa kanya habang pinagmamasdan sila ni Akane, at tinutulungan niya itong maunawaan ang aklat. Binanggit niya na may utang siya sa kanya dahil lagi niyang pinipigilan si Akane kapag binobully siya nito. Ngunit ibinunyag ni Koari na iniligtas niya siya noong binobully siya ng lahat, kaya alam niyang hindi masamang tao si Akane. Binanggit ni Simon na gusto niya ang kanyang buhok, at sinabi niyang para siyang si Akane dahil sinabi din niya na maganda ang buhok niya. Ngunit nakikita namin si Akane na nakikinig habang sinasabi sa kanya ni Chelsea na si Koari ay palaging nasa tabi ni Simon, at sa palagay niya ay maaari silang magtapos sa isa't isa. Ngunit iniisip ni Akane na si Koari ay masyadong mabuti para sa kanya, kaya napagtanto ni Chelsea na ayaw niyang magkasama sila. Pagkatapos noon, masaya si Koari na nakausap niya si Simon, at naniniwala si Akane na gusto rin niya ito, kaya sa tingin niya ay may pagkakataon siya. Gusto niyang magtungo sa bahay ni Akane, ngunit binanggit niya na ang kanyang lugar ay magulo, kaya hindi siya maaaring mag-imbita ng sinuman.
Ngunit binanggit ni Koari na sinabi niya na ipinagmalaki niya ang pagbisita sa kanyang bahay, kaya iniisip niya kung ayaw siya ni Akane doon, at sinabi niya sa kanya na hindi ito ang kaso, sinabi na kailangan lang niyang linisin ang kanyang kalat. Umuwi si Akane at sinabi kay Simon na bibisitahin sila ni Koari, sinabihan siyang magtago sa kanyang silid hanggang sa umalis siya. Ngunit bigla niyang pinindot ang doorbell, kaya sinabihan niya si Akane na harapin siya habang naglilinis siya. Ngunit habang itinatago niya ang kanyang mga gamit, napagtanto niyang nasa bahay na siya, kaya tumakbo siya para magtago. Ang mga babae ay nagtsaa sa hapagkainan. Tinanong niya si Akane kung maaari niyang imbitahan si Simon sa isang date dahil sa tingin niya ay may nararamdaman si Akane para sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na kinasusuklaman niya ang kanyang ugali. Natutuwa si Koari na hindi sila magkaribal sa pag-ibig, ngunit nalungkot si Simon sa narinig. Sa silid-aralan, inanyayahan ni Koari si Simon na lumabas kasama niya, ngunit tinanong ni Chelsea si Akane kung ayos lang ba siya rito. Kaya, ipinaliwanag niya na gusto niyang maging masaya si Koari, ngunit alam niya na may nararamdaman din siya para kay Simon. Nang gabing iyon, tinanong ni Simon si Akane kung maaari siyang makipag-date kay Koari, at nagtataka siya kung bakit ito humihingi ng pahintulot. Kaya, ipinaalala niya sa kanya na sila ay kasal, ngunit sinabi ni Akane sa kanya na maaari siyang lumabas kasama ang sino mang gusto niya dahil kasal lang naman sila sa papel. Kinabukasan, naghanda si Simon na umalis, ngunit biglang nakiusap si Akane sa kanya na huwag pumunta dahil ayaw niyang makita siyang may kasamang ibang babae. Binanggit niya na hinihintay niya itong sabihin nito, na nagpapakita na tinanggihan niya si Koari. Kaya, napagtanto niya na niloko siya nito, ngunit niyaya siya nitong mag-shopping kasama niya, na nagpapaalala sa kanya na day off nila. Binanggit ni Akane na hindi pa siya nagbibihis, ngunit sinabi niya sa kanya na maganda na siya, at nangako siyang bibili ng kahit ano para sa kanya. Nakita namin si Simon na kausap si Koari, pero nagtataka siya kung bakit kinakausap pa siya nito dahil tinanggihan na siya nito. Ipinaliwanag niya na hindi siya susuko sa kanya, sinabi niyang gagawin niya itong mahalin siya. Nakita namin si Akane na nanunood sa kanila habang binabanggit niya na hindi siya magpapatalo, ngunit nagtataka siya sa sinasabi niya. Inihahanda ni Koari ang paboritong pagkain ni Simon para sa kanya, at nagtataka siya kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Tumingin siya kay Akane, napilit tinatago ang sarili. Binanggit niya na mayroon siyang tanghalian, ngunit hiniling niya sa kanya na kumain man lang kahit konti dahil pinaghandaan niya ito. Kinakampihan siya ng buong klase, at nagpasya siyang subukan ito at pinapakain niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Pinutol sila ni Akane, at binanggit niya na dapat siyang kumain muna ng kanyang tanghalian, ngunit iniisip ni Koari na nagseselos siya. Kaya, nagsisimula na rin siyang pakainin. Tinanong niya si Simon kung matutulungan niya itong mag-aral dahil siya ang nangungunang scorer ng kanilang klase, at iniimbitahan niya ito sa kanyang tahanan, at sinabing wala ang kanyang mga magulang. Ipinaalala niya sa kanya na tinanggihan na niya ang pakikipag-date sa kanya, ngunit binanggit ni Koari na patuloy itong magsisikap hanggang sa mahulog ito sa kanya, na ikinainis ni Akane. Iniisip ni Koari kung natatakot ba siya na baka mahulog siya sa kanya, ngunit bigla silang pinigilan ni Akane, sinabi sa kanya na mapanganib para sa kanya na mapag-isa siya dahil baka may gawin itong kakaiba sa kanya. Binanggit ni Koari na wala siyang problema dito, ngunit sinabi ni Akane sa kanya na pagsisisihan niya ito sa hinaharap kapag napilitan siyang magpakasal. Iniisip ni Koari na matutulungan siya ni Akane na makuha ang ikatlong nangungunang pwesto, kaya hiniling niya sa kanya na sumali sa kanila, ngunit nag-ambala sila ni Chelsea, at napagtanto nilang siya ang palaging pangatlong nangungunang scorer sa kanilang batch. Kaya, napagtanto ni Koari na maaari din niya siyang turuan at sinabi sa lahat na dapat silang mag-aral sa bahay ni Akane. Inilagay ni Akane ang lahat ng gamit ni Simon sa isang plastic bag at pinapasok sila sa bahay. Tinanong niya si Koari kung ano ang hindi niya maintindihan sa matematika, ngunit ibinunyag niya na wala siyang naiintindihan mula noong unang baitang. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa niyang turuan siya tungkol sa paksa, at pinuri ni Koari ang kanyang mga pamamaraan sa pagtuturo, na iniisip na mas mahusay siya kaysa sa kanilang mga guro. Pero sa tingin ni Akane mas magaling siya sa kanya. Lumapit si Koari sa kanya at hiniling na ipagpatuloy niya ang pagtuturo sa kanya, ngunit napansin niya ang galit na ekspresyon ni Akane, kaya umatras siya. Sinabi ni Chelsea na nababagot siya, at dapat silang magpahinga. Kaya,
Lahat sila ay nagsimulang maglaro ng isang laro, ngunit pinamamahalaan niyang talunin ang lahat. Binanggit niya na pupunta siya sa palengke at sinabihan silang magpatuloy sa paglalaro, ngunit sinundan siya ni Akane upang matiyak na hindi siya titigil habang siya ang nangunguna. Pinupuri niya ang kanyang malakas na memorya, at binanggit niya na palagi siyang tinatrato na parang isang weirdo. Pero inamin ni Akane na nagseselos siya dahil hindi niya kailangan mag-aral. Pag-uwi nila, napansin nilang naglalaro sina Chelsea at Koari, at nagtataka si Simon kung bakit hindi itinago ni Akane ang kanyang gaming console. Ipinaliwanag niya na wala siyang sapat na oras para doon. Napansin niyang tapos na ang break, at inaanyayahan ni Akane ang lahat na uminom ng tsaa dahil nagdala sila ng mga matatamis na pagkain. Nagpapasalamat si Koari kay Simon sa pagtuturo sa kanya, at sa palagay niya ay may potensyal siya. Iniisip niya kung maaari silang mag-aral sa susunod na lugar, ngunit tinanggihan niya ang kanyang alok. Kaya, sinimulan niya itong toxoin at hindi sinasadyang nabuhusan ng tsaa ang kanyang kamiseta. Mabilis siyang nagdala ng pampyunas na tela, na nakapagtataka sa kanya kung paano niya nalaman kung saan ito mahahanap. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang gut feeling lamang, at binanggit ni Akane na ang uniforme ni Koari ay nabahiran, kaya dapat niyang hugasan ito ng mabilis. Sa kanyang pagkawala, sinabi ni Akane kay Simon na siya ay pabaya dahil naaakit siya kay Amari, at sinubukan niyang tanggihan ito. Ngunit napansin niyang namula ang mukha nito nang kumapit sa kanya si Koari. Sa tingin niya, lahat ng ito ay dahil tinuruan niya si Koari, at nagreklamo siya na hindi niya sinubukang turuan siya. Ngunit ipinaalala ni Simon sa kanya na siya ang tumanggi sa kanyang tulong. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang nawalan ng kuryente, kaya napasigaw siya. Sinabi ni Simon sa kanya na susuriin niya ang breaker, ngunit hinawakan niya ang kanyang braso dahil natatakot siya. Iniisip niya na ang mga lalaki ay tulad ng mga batang babae na tapat, kaya sinabi niya sa kanya na maging kanyang sarili na lang, ngunit binanggit niya na hindi nila pinag-uusapan siya. Ipinaliwanag ni Simon na pinag-uusapan din niya ang tungkol sa isa pang matigas ang ulo na babae na masipag at mahiyain. Ngunit kahit na hindi siya tapat sa kanyang sarili, hindi niya kailanman sinasaktan ang sinuman. Sa palagay niya ay nagsisimula na siyang malaman kung ano ang nasa isip nito, at hindi man lang niya kinasusuklaman ang pinaka-problema nitong side, na nagpapangiti kay Akane. Ngunit biglang naibalik ang kuryente, at sumama sa kanila si Koari, tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa. Sa susunod na araw sa klase, tinanong ni Simon si Chelsea kung siya ang nasa likod ng power failure dahil ang kuryente lang ng bahay nila ang naputol. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya iyon. Humihingi muli ng tulong sa kanya si Koari dahil nahihirapan siyang unawain ang araling iyon. Iminungkahi niya na si Akane ay dapat ding humingi ng tulong sa kanya, ngunit binanggit niya na hindi niya ito kailangan. Pagkaalis ni Koari, bumulong si Akane na humingi ng tulong sa kanya pagdating nila sa bahay, na ikinahiya nilang dalawa. Tinuturuan ni Simon si Akane, at pinuri niya ang pamamaraan nito, ngunit binanggit niya na binuo lamang niya ito upang makatulong sa iba dahil hindi niya kailangang mag-aral. Sinabi niya sa kanya na ito ay sapat na para sa araw, ngunit nais niyang magpatuloy sa pag-aaral. Kaya, pinaalalahanan niya na baka magkasakit na naman siya. Nagtataka siya kung bakit nangangarap itong maging isang doktor, ngunit binanggit niya na wala itong pakialam sa kanya. Binanggit ni Simon na nais niyang malaman ang higit patungkol sa kanya, kaya isiniwalat niya na mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na palaging may sakit. Ang kanyang mga magulang ay nagsumikap na magbayad para sa kanyang gamot, at siya ang nag-aalaga sa bahay kapag wala sila. Ngunit hindi niya matulungan ang kanyang kapatid, kaya nagpasya siyang maging isang doktor at tumulong sa iba. Sinabi niya sa kanya na nasa malayo siya. Kinaumagahan, nanood si Akane ng isang programa tungkol sa ugnayan ng magkapatid, at sa palagay niya ay maswerte siya na mayroon siyang nakababatang kapatid na babae. Sinabi ni Simon kay Chelsea ang tungkol sa depressed mood ni Akane, at sa palagay niya ay dapat niyang ihatid siya sa pamimili. Inaanyayahan ni Simon si Akane na lumabas sa susunod na katapusan ng linggo, na ikinagulat niya, at sa tingin niya ay dapat itong lumabas kasama si Chelsea dahil nakababatang kapatid niya ito. Sinabi niya na bibisita sila sa isang tindahan ng pagkain, na ikinatuwa niya. Pero nakalimutan niya ang niluluto niyang curry kaya nasunog ito. Nakipagkita si Akane kay Chia, na curious sa kanyang buhay.
Kaya naman, binanggit niya ang nalalapit na date nila ni Simon, na nagpapasaya kay Chia. Inuwi niya si Akane at ipinakita sa kanya ang isang eksklusibong koleksyon ng damit na inihanda niya kapag umibig na si Akane. Sa araw ng kanilang date, nasisilaw si Simon sa kagandahan ni Akane, ngunit nabanggit niya na ideya ni Chia na magbihis siya. Dinadala niya siya sa isang karaoke club, ngunit nabigla siya dahil narinig niyang nagkikis ang mga mag-partner sa mga date ng karaoke. Ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi niya ito ikikis at sinabing hindi ito isang date. Pagkatapos nito, bumisita sila sa isang lemonade shop kung saan tinanong ni Akane si Simon kung bakit niya siya niyayang lumabas. Binanggit niya na malungkot siya, kaya gusto niyang pasayahin siya. Sinabi niya sa kanya na dapat silang pumunta sa isang lugar na gusto niya, ngunit ginulat niya siya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa isang tindahan ng supplements kung saan nasiyahan siya sa mga libreng sample ng iba't ibang bitamina. Dumaan sila sa isang tindahan ng alahas, at napahinto si Akane nang makakita siya ng magandang singsing. Hiniling sa kanya ni Simon na bilhin ito kung gustong-gusto niya ito, ngunit nabanggit niya na makakasagabal lamang ito sa kanyang pagluluto, at inamin niyang hindi niya ito kayang bayaran. Bumalik tayo sa pagkabata ni Akane, kung saan tinanong niya ang kanyang ina kung ang kanyang singsing ay nakakaabala sa kanya. Pero ipinaliwanag niya na hindi niya ito tatanggalin dahil simbolo ito ng pag-ibig. Sinabi niya na mauunawaan ito ni Akane kapag siya ay tumanda, at ang tamang tao ay dumating sa kanyang buhay. Si Akane ay naghahanda ng almusal para kay Simon, at nag-e-enjoy siya habang nanonood ng TV. Ngunit sa palagay niya ay dapat itong tumingin sa kanya at purihin ang pagkain. Sinabi niya sa kanya na siya ang pinakamahusay, ngunit napagtanto niyang hindi siya nasisiyahan, kaya't iniisip niya kung inaasahan niyang yumuko siya sa kanya, na ikinahihiya ni Akane, at umalis siya. Sa paaralan, tinanong ni Simon si Chelsea kung maaari siyang pumunta sa kanyang bahay pagkatapos ng paaralan, at sinabi niya sa kanya na palagi siyang welcome. Nagsimulang makipaglaro si Chelsea kay Simon, at maging ang kanyang ina, si Rika, ay sumama sa kanya sa panunokso sa kanya. Niyaya niya itong kumain doon, ngunit binanggit niyang naghahanda na si Akane ng hapunan para sa kanya, kaya hindi siya makakain sa kanilang bahay. Tinanong niya ito kung maaari siyang makakuha ng pansamantalang trabaho sa kanyang kumpanya dahil kailangan niya ng pera upang makabili ng regalo. Iminumungkahi niya na tanungin ang kanyang lolo kung kailangan niya ng pera, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya nais na magkaroon pa ng utang sa kanya. Sinabi niya na ang kanyang kumpanya ay nangangailangan ng isang tagasalin, at binanggit na kailangan niyang matuto ng isang bihirang wika sa loob lamang ng 3 araw. Pero sa tingin niya, sapat na ang isang gabi para sa kanya. Umuwi si Simon at mabilis na binasa ang lahat ng libro, ngunit nang makita siyang nag-aaral, iniisip ni Akane kung masasawi na ba siya. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang matuto ng bagong wika sa isang gabi, at nais ni Akane na sana may pareho din siyang utak sa kanya. Tinanong niya ito kung bakit niya ito pinag-aaralan, ngunit sinabi ni Simon na hindi niya kailangan malaman, na ikinagalit niya. Kinabukasan, sinamahan na naman ni Chelsea si Simon pauwi na ikinainggit ni Akane. Pagkatapos nito, habang sinusubukan ni Simon na magtrabaho, umupo si Chelsea sa kanyang kondongan, kaya mas nahihirapan siyang mag-concentrate, ngunit patuloy niya itong tinutokso. Sa palagay niya ay hindi siya masaya dahil nagtatrabaho siya para makabili ng regalo para kay Akane, ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin para mamuhay ng mas comfortable. Sinabi ni Chelsea na mula nang ikasal siya, hindi na niya ito ginugolan ng maraming oras sa kanya, pero hindi niya ito masisisi dahil alam niyang ginagawa niya ito para matupad ang pangarap niya. Dahil sa trabaho niya late na nakauwi si Simon, at tinanong siya ni Akane, ngunit sinabi niya sa kanya na mayroon siyang mahalagang gawain na dapat tapusin. Nakipagkita si Akane kay Chia at sinabi sa kanya kung paano na late si Simon sa pag-uwi, at sinabing tumanggi pa siyang kumain ng hapunan kasama niya. Sinabi ni Chia na siya ay isang kaakit-akit na binata, at sa palagay niya ay gusto siya ng mga babae. Ngunit binanggit ni Akane na sasabihin sa kanya ni Koari ang tungkol dito kung mayroon siyang relasyon sa kanya. Natutuwa si Chia na nagawa ni Akane ang kanyang takdang aralin, ngunit sa tingin niya ay si Akane ay katulad din ng kanyang nakababatang sarili dahil nahirapan din siyang ipahayag ang kanyang tunay na nararamdaman. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ni Koari kay Akane na tinanggihan na naman siya ni Simon, ngunit bigla niyang napansin na kamoy niya si Chelsea. Sa gabi,
Hinihintay ni Akane si Simon, ngunit kapag hindi siya dumating sa oras, sinisikap niyang tiyakin sa sarili na mas maganda ang buhay nang wala siya. Sa palagay niya ay dapat niya itong tawagan, ngunit napagtanto niyang hindi pa sila nagpapalitan ng mga numero, kaya ginamit niya ang direktoryo upang mahanap ang numero ng bahay ni Chelsea. Sinagot ng kasambahay ni Chelsea ang telepono, ngunit sa halip na ibigay kay Simon, ikinonekta niya ang tawag kay Rika, na nagsabi sa kanya na abala siya at hindi ito dapat mag-alala sa kanya dahil hindi sila tunay na mag-asawa. Hindi nagtagal ay natapos ni Simon ang kanyang trabaho, kaya binigyan siya ni Rika ng pera, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa tawag ni Akane. Pag-uwi niya, galit si Akane sa kanya dahil hindi niya sinagot ang telepono, ngunit wala siyang ideya kung ano ang sinasabi nito. Iniisip niya na malamang ay nanliligaw siya kay Chelsea, ngunit nagtataka siya kung paano niya nalaman na pumunta ito sa kanyang bahay. Sinabi ni Akane sa kanya kung mahal na mahal niya si Chelsea, dapat niyang pakasalan siya, ngunit ipinakita niya sa kanya ang singsing, at ipinaliwanag niya na nagtrabaho siya bilang isang tagasalin upang mangolekta ng sapat na pera upang bilhin ito para sa kanya. Nagtataka siya kung bakit niya ito binili, kaya ibinunyag ni Simon na peace offering ito dahil gusto niyang magkalapit pa sila. Sa mga sumunod na araw, makikita natin na si Akane ay nasa mabuting kalooban, at patuloy itong nakatingin sa kanyang singsing, habang si Simon naman ay masaya lamang na nasasarapan sa masasarap na pagkain na inihanda nito para sa kanya. Ngunit isang araw, habang pumapasok siya sa paaralan, nakalimutan ni Akane na tanggalin ang singsing. Nang subukan niyang batiin si Koari, kinaladkad siya ni Simon sa isang sulok. Ipinaalala niya sa kanya na kahit na mahal niya ang kanyang singsing, hindi niya ito dapat isuot sa paaralan, kaya itinatabi niya ito. Ngunit nakita ni Chelsea ang kanyang singsing at pinuri ito. Iniisip niya kung makukuha niya ito, ngunit sinabihan siya ni Akane na bumili ng isa pa dahil binili ito ni Simon para sa kanya. Pagkarating sa bahay, napansin ni Akane na nawala ang kanyang singsing, kaya sinubukan niyang hanapin ito, ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan. Naisipan niyang bumili ng isa pa, ngunit tinanggihan niya ang ideya dahil binili ito ni Simon para sa kanya, at sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang singsing ay kumakatawan sa damdamin ng pagmamahal ng isang tao. Kaya, tinitiyak niya sa sarili na tiyak na mahahanap niya ito at muli niyang hinanap ito. Kinabukasan sa paaralan, alam ni Chelsea na nawala ang singsing ni Akane dahil mukha siyang malungkot. Nagpa siya si Chelsea na tulungan siyang hanapin ito dahil nagluluto siya ng masasarap na pagkain, at mahal din niya si Simon. Sa kabila ng paghahanap kung saan-saan, hindi nila ito mahanap, at naisip ni Akane na dapat niyang hanapin ito ng mag-isa, ngunit sinabi ni Chelsea na may masamang ugali siyang ilagay ang buong pasanin sa kanyang sarili. Iminungkahi niya na dapat silang humingi ng tulong kay Simon dahil meron siyang solusyon sa bawat problema, ngunit tinanggihan ni Akane ang ideya. Pagkatapos nito, pumunta si Chelsea sa kanilang bahay, at si Simon ay nagtataka kung alam niya kung nasaan si Akane, ngunit siya ay nagsasabing siya ay walang alam. Sa kalaunan ay napagtanto niyang nawala ni Akane ang singsing, at sinabi niya sa kanya na bibili sila ng isa pa. Pero sinabi ni Akane na hindi ito mapapalitan dahil kahit peke ang kanilang kasal, ipinakita ng singsing ang tunay niyang nararamdaman para sa kanya. Tinutulungan niya itong alalahanin ang lahat ng lugar na pinuntahan niya, at salamat sa kanyang mahusay na memorya, napagtanto niya na maaaring ibinaba niya ito sa labas ng grocery store. Kaya, sinusuri nila ang drainage ng tubig, at nahanap nila ito doon. Nagpasalamat siya sa kanyang tulong, at inilagay niya ito sa kanyang daliri, ngunit napagtanto niyang inilagay niya ito sa kanyang kaliwang ring finger kung saan nakalagay ang mga engagement ring. Nag-aalok siya na tanggalin ito kung hindi siya komportable, ngunit pinigilan siya nito at sinabihan siyang iwanan ito sa ngayon. Habang nagbabasa ng libro si Simon sa paaralan, tinawag siya ng isang babae, at nagtataka siya kung sino ito, ngunit naaalala lamang niya ang isang lumang alaala na nakita niya ito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Maha at hiniling na maging boyfriend niya, na ikinagulat niya, ngunit sinabi niyang hindi siya estranghero dahil marami siyang alam tungkol sa kanya. Binanggit niya kung paano niya tinanggihan si Koari dahil nakatira siya kay Akane, na ikinagulat niya, at nagtataka siya kung paano niya nalaman iyon, ngunit tumanggi siyang sumagot. Muli niya itong inanyayahang lumabas at binantaang ibubunyag ang kanyang sikreto kapag tumanggi ito. Sinubukan niyang ikis siya, ngunit bigla siyang sinipa palayo ni Chelsea.
Binanggit niya na paprotektahan niya siya mula sa lahat ng kanyang mga kaaway, gaano man sila kalakas, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Maha dahil nakita niyang cute siya. Aalis na sana siya, pero biglang tumunog ang school bell, at mabilis siyang umalis. Naisip ni Chelsea na kakaiba siya, kaya sinabihan niya itong mag-ingat, ngunit ipinaalala nito sa kanya na muntik na siyang dukotin ni Maha. Napansin ni Simon na may pupuntahan si Koari kasama si Akane, na nakapagpaginhawa sa kanya dahil magkakaroon na siya ng libreng oras. Ngunit biglang pumasok si Maha sa silid-aralan, at sinabi niya sa lahat na hinahanap siya. Nagseselos ang kanyang mga kaklase dahil alam nilang may gusto si Koari sa kanya, at ngayon ay isa na namang cute na babae ang naghahanap sa kanya, pero nagmamadali siyang lumabas ng silid. Sinundan siya ni Maha, at tinanong niya ito kung bakit siya umamin sa kanya. Kaya, ipinaliwanag niya na ito ay pag-ibig sa unang tingin, ngunit sa palagay niya ay hindi siya ganoon kaganda. Dumudulas siya pababa ng hagdan, at napilitan itong saluhin siya, dahilan para magtanong siya sa kanyang paghatol. Ngunit sa palagay niya ay dapat tamasahin ng lahat ang buhay dahil hindi natin alam kung kailan tayo maaaring masawi. Iniisip niya kung mahal niya si Akane dahil magkasama sila, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi iyon ang kaso. Nag-aalok siya na gamutin siya dahil kailangan niyang bayaran ito sa pagligtas sa kanya kanina, ngunit tinanggihan siya ni Simon. Humihingi siya ng tulong sa kanya upang tuklasin ang shopping district dahil kailangan niyang bumili ng mga matatamis na pagkain para sa kanyang mga kaibigan. Bumisita sila sa isang restaurant kung saan kumakain si Maha ng mga burger, at napansin niyang pinipigilan siya ng kanyang kapatid na kumain ng junk food. Nakaka-relate si Simon dahil ganoon din ang ginagawa ni Akane sa kanya. Napansin niya ang sauce sa daliri nito, kaya dali-dali niya itong nilinis gamit ang kanyang bibig at kinunan sila ng litrato na magkasama. Sinabi niya sa kanya na ito ay upang mapanatili ang isang alaala, ngunit hiniling niya sa kanya na tanggalin ito, kaya tumakbo siya palabas doon, at sinundan siya nito hanggang sa siya ay mapagod upang magpatuloy. Pumayag siyang tanggalin ito, kaya sinabihan siya nito na ipagpatuloy ang kanilang paglilibot, na ikinagulat ni Maha dahil inaasahan niyang magagalit ito sa kanya. Alam niyang palagi silang nag-aaway ni Akane, kaya napapansin niyang kalaban niya ito. Ngunit sa tingin ni Maha ay mabait siyang tao, at gusto niyang bisitahin ang kanyang bahay. Ngunit tinanggihan niya ang kanyang kahilingan, kaya nagbanta siya na ilalantad ang kanyang kasal, na humahantong sa kanya ng walang ibang pagpipilian. Laking gulat ni Akane nang makita siyang kasama ng kanyang nakababatang kapatid na si Maha, at nagtataka si Simon kung bakit hindi niya sinabi sa kanya na siya ang kapatid ni Akane. Tumalon si Maha kay Akane at sinabi sa kanya na namiss niya siya. Ipinaalala ni Simon kay Akane kung paano niya sinabi sa kanya na nawalan siya ng kapatid, ngunit sinabi niya na wala siyang sinabi na nasawi ito. Inihayag ni Maha na nasa ibang bansa siya dala ang perang natanggap niya mula kay Chia, at nais niyang imbestigahan ang kanilang buhay mag-asawa. Nagmamadali siyang pumunta sa kanilang kwarto, kung saan nagulat siya nang makita ang dalawang unan sa kama. Pero nagpaliwanag silang dalawa na wala silang nagawa. Nagpasya siyang manatili sa kanila para masigurado niyang wala silang gagawing hindi kapani-paniwala, na ikinababahala ni Simon. Nagpasya si Akane na magluto ng lugaw para sa kanila, ngunit pinaluto siya ni Maha ng iba dahil lagi niya itong niluluto para sa kanya noong maliliit pa sila. Nagpasya si Akane na magdagdag ng mga itlog at plum para mapalitan ang lasa, ngunit laking gulat niya nang makita niya si Chelsea nang buksan niya ang refrigerator. Nagkunwaring walang malay si Chelsea para mabigyan siya ni Simon ng CPR, ngunit nang sumugod si Maha para tulungan siya, bumalik siya sa refrigerator, sinabi sa kanya na tulong lang ni Simon ang gusto niya. Nagtalo sila ni Maha kung sino ang mas magandang nakababatang kapatid ni Simon, at hiniling nila sa kanya na hatulan sila. Matapos makita ang pagganap ni Maha, sinabi ni Simon na ito ay sobra-sobra, at sa tingin niya ay si Chelsea ang pinakamahusay na nakababatang kapatid na babae dahil siya ay sobrang cute. Ngunit sinabi ni Akane kay Maha na palagi siyang magiging numero unong kapatid na babae, na nagpapasaya sa kanya. Sinabihan ni Maha si Akane na iwanan si Simon, at sinabing siya na lang ang magpapakasal sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang kanilang mga lolo't lola ay nagmamalasakit lamang sa kasal ng kanilang mga apo, kaya't hindi mahalaga kung ito ay alinman sa kanila.
Sinisikap niyang bigyan ng babala si Maha sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa masasamang ugali ni Simon, ngunit wala siyang problema sa mga ito, at ipinakita pa niya kay Akane ang kanilang larawan, na nagsasabing medyo maayos na sila. Nangako siyang aalagaan si Simon, at sinubukan siyang pigilan ni Akane, ngunit nagtataka siya kung bakit niya ginawa iyon. Samantala, si Simon ay naliligo, ngunit si Maha ay gumambala sa kanya. Sinabi niya sa kanya na umalis, ngunit nagbanta siyang sasabihin kay Akane na sinubukan niyang salakayin siya. Sinabi niya sa kanya na dapat silang magpakasal at nag-aalok na gawin ang anumang gusto niya bilang kapalit, ngunit sinabi ni Simon sa kanya na bigyan siya ng oras upang pag-isipan ito. Sa gabi, si Simon ay bumagsak sa kama, sinabi kay Akane na pagod siya dahil kay Maha, ngunit sinimulan niyang purihin ang kanyang kapatid, na nagpapaantok sa kanya. Tinanong niya ito kung gusto niyang makipaghiwalay sa kanya, na ikinagulat niya, at nagtataka siya kung bakit niya iyon itinanong. Ipinaliwanag ni Akane na na-curious lang siya, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, napagtanto nilang pareho na hindi sila sigurado kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Lahat sila ay bumibisita sa amusement park, at binanggit ni Maha na oras na para sa pakikipag-date nila ni Simon, kaya naman naisip ni Koari kung anong klaseng relasyon ang mayroon sila. Napansin ni Maha na siya ang karibal sa pag-ibig ni Koari, kaya tumanggi si Koari na magpatalo sa kanya. Sumakay sila sa iba't ibang ride sa parke, at lahat ay nag-e-enjoy sa kanilang oras na magkasama maliban kay Akane, na takot habang sumasakay sa Ferris wheel kasama si Simon. Napagtanto niya na natatakot siya, at binanggit niya na hindi niya naiintindihan kung bakit may gumagawa ng mga bagay na iyon. Kinamumuhian niya ang lahat ng ride sa parke, at nagtataka si Simon kung bakit siya nagpasya na sumali sa kanila at alam niyang dahil iyon kay Maha. Ibinunyag niya na si Maha ay mahilig gumawa ng mga masasayang bagay kasama ang lahat, at sa tingin niya na dahil matagal na nagkasakit si Maha, kaya gusto ni Akane na makasama siya habang nasa Japan siya. Nag-alok si Simon na hawakan ang kamay ni Akane, at napansin niyang sinusubukan nitong hilahin ang isang bagay na nakakatawa dahil nag-iisa sila, ngunit sa palagay niya ito ay magpapatahimak sa kanya, kaya pinayagan niya ito, at tinulungan siya nitong tumigil sa panginginig. Pumunta sila sa isang haunted house, na nagpaiyak kay Akane, habang sina Simon at Maha naman ay humanga sa hitsura ng zombie. Sinabi niya na ang haunted house ay hindi ang pinakamagandang lugar para sa isang tulad ni Maha, na hindi man lang natatakot, ngunit binanggit niya na gusto niyang makita ang ibang tao na natatakot. Bigla siyang napaluhod kaya naman iniisip niya kung ano ang nangyari sa kanya. Binanggit niya na pagod lang siya, at hindi na siya makalakad, kaya dinala siya nito sa isang bangko. Tinanong niya siya kung nakainom na ba siya ng gamot niya, at nang tatawagan na niya si Akane, tumalon si Maha, at sinabing nagbibiro lang siya para buhatin siya. Nagalit siya at sinabihan siya na huwag nang magbiro patungkol doon dahil walang maniniwala sa kanya kung magkasakit siya. Sa tingin niya ay hindi siya dapat magalit, ngunit kailangan niyang maunawaan ang kabigatan ng sitwasyon. Kinagabihan, habang natutulog si Simon, biglang tumalon si Maha sa kanya. Tinanong niya siya kung naroroon siya sa party ng kanyang lolo noong nagtapos siya sa elementarya, ngunit wala siyang ideya kung ano ang sinasabi nito. Binanggit niya na nakilala niya ang isang magandang babae doon, at habang inilarawan niya ang pakikipagkita nito sa kanya, naisip ni Maha na parang pinag-uusapan niya ang kanyang unang pag-ibig. Inihayag ni Maha na siya ang parehong babae at sinabi sa kanya na dapat silang magpakasal dahil mahal niya ito. Ngunit pinipigilan niya ito kapag nagsimula na siyang maging komportable. Sinabi ni Maha sa kanya na mahal niya siya, ngunit alam niyang galit siya sa kanya dahil ang kanyang mga salita ay hindi kasing bigat ng kay Akane. Inamin niya na tama siya, at itinulak niya ito, na sinasabi sa kanya na ikikis niya pa rin siya. Tinanong ni Simon kung bakit gusto niyang maging unang kiss niya ang taong kinaiinisan niya, ngunit biglang dumating si Akane, at nagalit siya. Kaya, sinabi niya sa kanila na napupuot siya sa kanila at pinalaya sila sa bahay. Nag-aalok si Simon na iuwi si Maha sa kanyang tahanan habang nananatili ito sa isang hotel, ngunit nais nitong manatili sa kanya. Nang makarating sila sa hotel, mabilis siyang pumasok sa kanyang silid at nilock ang pinto, na ikinainis niya. Sinabi niya sa kanya kung hindi niya bubuksan ang pinto, sasabihin niya sa lahat na dinala niya siya sa isang hotel nang walang pahintulot ng kanyang mga magulang, kaya pinapasok siya nito, ngunit pinagbantaan siya nito gamit ang fire extinguisher.
Inilayo niya ito sa kanya at sinabihan siyang lumabas, na nagpapaiyak sa kanya. Tinanong niya siya kung nabigla siya na sinabi sa kanya ni Akane na galit siya sa kanya, at binanggit niya na hindi kailanman nagagalit si Akane sa kanya. Pero sa tingin ni Maha ay hindi na niya ito kakausapin. Humingi siya ng paumanhin kay Simon simula nang pinalayas niya ito, at nag-aalok siya na bayaran siya ng kanyang katawan, ngunit sinabihan lang siya nito na matulog. Hiniling niya sa kanya na patulugin siya, kaya marahang tinapik nito ang kanyang ulo. Iniisip na sila ni Akane ay pareho ng ugali. Kinaumagahan, napagtanto ni Simon na siya ay may sakit, at binanggit ni Maha na kailangan niya ang kanyang gamot upang kumilos ng maayos, ngunit iniwan niya ito sa bahay. Naghahanda siyang tumawag ng ambulansya, ngunit pinigilan siya nito dahil tatawagan nila ang kanyang pamilya, at malalaman ni Akane na nagkasakit siya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat mag-alala tungkol sa mga ganoong bagay, ngunit tinitiyak niya sa kanya na ito ay isang normal na sitwasyon para sa kanya. Dinala niya siya sa ospital, at nagpa siya siyang umalis bago dumating ang kanyang mga magulang para hindi sila magkagulo. Hiniling ni Maha sa kanya na ilihim ito kay Akane, at nabanggit niya na si Akane ay nag-aalaga sa kanya sa buong buhay niya, kaya naman hindi siya maaaring makipagkaibigan. Binanggit niya na ito ay dahil sa kanyang pagkatao, ngunit alam ni Maha na siya ay isang mabuting tao, at sinabi niya na hindi niya nais na mag-alala siya upang masiyahan siya sa kanyang buhay. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Chelsea at hiniling na manatili sa kanya ng ilang sandali, na nagpaunawa sa kanya na nakipag-away siya kay Akane. Si Simon ay pumapasok sa paaralan, kung saan si Akane ay nagtataka kung alam niya kung saan nagpunta ang kanyang kapatid na babae dahil ang kanyang mga magulang ay nagsabi lamang sa kanya na si Maha ay naglakbay. Napansin niya na maaaring nagsasabi ng totoo ang kanyang mga magulang, ngunit sa tingin niya ay may kakaiba dahil may sasabihin sana si Maha sa kanya bago umalis. Sa palagay ni Akane ay may dapat itong malaman dahil malapit siya kay Maha, ngunit sinabi nito sa kanya na hindi iyon ang kaso at pumasok sa klase. Pagkatapos ng klase, si Simon ay nagdadala ng pagkain para kay Maha, at iniisip niya kung palagi ba itong nagmamakaawa kay Akane na ibigay ang gusto niya. Ngunit binanggit niya na hindi binili ni Akane ang junk food para sa kanya. Siya ay nagulat na siya ay naglalakbay ng labis, kahit na siya ay may mahinang katawan, at napapansin niyang hindi niya alam kung hanggang kailan siya mabubuhay, kaya gusto niyang i-enjoy ang kanyang buhay. Nais niyang maging masaya kapag nag-abroad siya para hindi mag-alala si Akane sa kanya, kaya naman sinabihan niya itong ilihim ang kanyang sitwasyon. Sinabi ni Simon na akala niya ay galit lang ito sa kanya dahil sa pagkuha kay Akane mula sa kanya, ngunit napagtanto niya na nais lamang niyang maging masaya ang kanyang kapatid. Inihayag ni Maha na sinubukan niyang kunin ang lugar ni Akane dahil ayaw niyang pakasalan ng kanyang kapatid ang lalaking kinaiinisan niya. Nagsimulang umiyak si Maha dahil sa tingin niya ay kinasusuklaman siya ni Akane, ngunit tiniyak ni Simon na mahal pa rin siya ng kanyang kapatid. Nagtataka siya kung bakit ito nag-aalaga sa kanya, kaya sinabi nito sa kanya dahil gusto rin niyang maging masaya si Akane. Sa pag-alis niya, nakita niya si Akane na nakatayo sa labas ng kanilang pintuan, ngunit tumakbo ito palayo at nagsimulang namula dahil narinig niya ang lahat. Pagkatapos ng isang linggo, humingi ng tawad si Maha kay Akane para sa kanyang mga ginawa, at sinabihan niya itong patawarin si Simon dahil wala itong ginawang mali. Sinabi sa kanya ni Akane na hindi niya dapat subukang isakripisyo ang kanyang kaligayahan, at sinabi ni Maha na nagsisimula siyang mahulog sa pag-ibig kay Simon, na ikinagalit ni Akane sa kanya dahil sa panlilinlang sa kanyang kapatid. Binanggit ni Maha na kilala niya ang babaeng tinutukoy ni Simon, at nag-aalok siya na sabihin sa kanya kung ikikis siya nito. Pero sinigawan siya nito na pumunta na lang sa klase niya. Pagkatapos nito, humingi ng tawad si Simon kay Akane, at tinanong niya ito kung talagang sinadya niya ang sinabi nito tungkol sa kanya sa ospital. Nagsimula siyang mamula at nalaman niyang nagsasabi siya ng totoo, na nagpapasaya sa kanya, at sinabihan siya nitong bumalik sa bahay. Binanggit ni Akane na papagalitan siya ng kanyang lolo't lola kapag lumayo siya ng matagal, ngunit narinig ni Koari ang kanilang pag-uusap, kaya napagtanto niya na magkasama silang nakatira. Ang bawat isa sa klase ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kanila, ngunit pareho nilang binanggit na hindi sila titira ng magkasama. Inilabas ni Simon si Akane sa klase, at sinisisi niya ito sa mga nangyayari, ngunit ipinaalala nito sa kanya na siya ang nagbanggit tungkol sa kanilang pagsasama sa harap ng lahat.
Habang sinusubukang umalis ni Simon kasama si Chelsea, napansin niyang sinusundan sila ng ibang mga estudyante. Napagtanto niya na plano nilang kumuha ng katibayan na siya ay nakatira kasama si Akane, kaya nag-aalok si Chelsea na hayaan siyang manatili sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niyang umuwi dahil ang kanyang lolo ay magsisimulang mapagtanto na siya ay nakatira sa ibang lugar. Sinabihan siya ni Chelsea na sunduin siya at tumakbo ng mabilis, kaya sinunggaban siya nito at sumakay sa bus. Nananatili sila sa bus hanggang sa huling istasyon, ngunit wala silang ideya kung nasaan sila, at wala nang isa pang bus hanggang sa susunod na araw. Nakahiga si Chelsea sa lupa at binanggit na hindi siya makalakad, ngunit dumating ang kanyang kasambahay sakay ng isang kotse, na inihayag na mayroong isang tracking device kay Chelsea, ngunit isinakay lamang siya nito sa kotse at iniwan si Simon. Pagkatapos nito, binanggit ni Akane na nauubusan na sila ng bigas, ngunit naalala ni Simon na hindi sila makakapunta para bumili ng mga pamilihan dahil baka makita sila ng kanilang mga kaklase. Bigla silang nakarinig ng ingay, at habang sinusubukan nilang hanapin kung saan ito nanggagaling, may nakita sila sa ilalim ng kanilang mga bed cover. Sinubukan ni Akane na hampasin ito ng pamalo, at pinigilan siya ni Simon, ngunit hindi sinasadyang bumagsak ito sa kanya. Biglang dumating si Maha, at nagsimula siyang kumuha ng litrato sa kanila habang sinasabi niya sa kanila na nagiging romantiko sila sa kalagitnaan ng araw. Sumama din sa kanila si Koari, at humingi siya ng paumanhin sa paglantad ng kanilang sikreto, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi niya kasalanan. Humihingi din sila ng paumanhin sa pagtatago nito sa kanya, ngunit nabanggit niya na mayroon na siyang hinala na magkasama sila. Binanggit ni Simon kung paano umibig ang kanilang mga lolo't lola noong bata pa sila, kaya't sinusubukan nilang ibalik ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan nila. Kaya napagtanto ni Koari na hindi sila magkasintahan, ibig sabihin ay may pagkakataon pa siya. Sinabi niya sa kanila na ipakita sa lahat ang kabaligtaran ng iniisip nila upang pigilan ang pagkalat ng tsismis, ngunit wala silang ideya kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Kinabukasan sa paaralan, sinubukang umarte ni Simon na parang girlfriend niya si Chelsea, pero walang pumapansin sa kanila dahil masyado na silang close. Sa palagay niya ay kailangan nilang maging mas agresibo, kaya sinabi niya sa kanya na ikis siya, ngunit tumanggi itong gawin yun sa ganoong paraan. Pagkatapos noon, nag-alok si Maha na maging girlfriend niya, ngunit tumanggi siya dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin nito sa kanya. Napagtanto ni Koari na siya na lang ang natitirang opsyon, at sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang gawin ito kung hindi siya komportable, ngunit masaya siyang tulungan siya. Sa bahay, pinaalalahanan ni Akane si Simon na nagpapanggap lamang siya bilang nobyo ni Koari, kaya hindi siya dapat mawala sa isang sandali at gumawa ng mga bagay na magpapagulo sa kanila. Ngunit wala siyang ideya kung ano ang pinag-uusapan nito, kaya tinanong niya ito kung maaari niyang ikis si Koari, at sinabi niya na ayos lang siya sa lahat, ngunit kailangan niyang pagbayaran ang kanyang mga aksyon. Kinabukasan, nagsimulang kumilos si Koari bilang kasintahan ni Simon, at pagkatapos nilang mananghalian, dinala niya ito sa isang bakanteng silid-aralan. Hindi niya alam kung ano ang dapat nilang gawin, at binanggit niya na maraming bagay ang pumapasok sa isip niya, ngunit hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Nagsisimulang tumawa si Simon dahil hindi niya akalain na magkakaroon ng sitwasyon na hindi niya alam kung paano haharapin, at binanggit niya na dahil gusto niya ito. Sinabihan siya nito na gawin ang anumang gusto niya, kaya pinakiusapan siya nito na yakapin siya dahil palagi siyang nagseselos kapag nakikita kung gaano sila kalapit ni Chelsea. Napansin niya na ito ay isang kakaibang kahilingan na nagmumula sa isang taong kasing laki niya, at sinabi niya sa kanya na kalimutan ang tungkol dito dahil baka madurog niya ito. Ngunit sinabi ni Simon sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Umupo siya sa kandang ganito, ngunit sinabihan niya itong yakapin siya ng mahigpit dahil pinagmamasdan sila ng mga tao. Pagkatapos nito, hiniling ng kanilang mga kaklase kay Koari na sabihin sa kanila kung ano ang nangyayari, kaya isiniwalat niya na sila ni Simon ay nagde-date, at iniisip nila kung ano ang nangyari sa relasyon nila ni Akane. Binanggit ni Koari na nagbibiro lang siya nang sabihin niyang magkasama sila, dahil nagselos siya nang makita kung gaano kakaibigang kumilos si Simon kay Akane. Pagkatapos nito, nakipagkita si Akane kay Koari at sinabi sa kanya na medyo napapasobra na siya, ngunit binanggit niya na kung tila ganoon sa kanya, nangangahulugan ito na gumagana ang kanilang plano.
Sina Simon at Coary ay nag-e-enjoy sa kanilang araw na magkasama, at nang ihatid na siya nito sa kanyang tahanan, pinapasok siya nito, ngunit tinanggihan niya ang kanyang alok. Nagsisimula siyang umiyak, ngunit bumalik si Simon at binanggit na mananatili siya sandali. Dinala niya siya sa kanyang silid, kung saan nakita niya ang kanyang larawan, at sinabi niya sa kanya na hindi niya siya ini-stalk, sinabing kumuha lang siya ng kopya ng larawan mula sa kanilang paglalakbay sa paaralan. Sinabi ni Simon sa kanya na gawin ang anumang gusto niya, kaya sinabi ni Coary na kukunin niya ang kanyang mga larawan at ilalagay ito kung saan-saan, ngunit sa palagay niya ay nakakatakot ito. Tumingin siya sa paligid ng kanyang silid at nakitang nagbabasa siya ng maraming libro sa sikolohiya, kaya iniisip niya kung mas matalino ba ito kaysa sa hitsura niya. Ipinakita sa kanya ni Coary kung paano sila pinag-uusapan ng lahat sa kanilang group chat sa klase, at humanga siya sa kung gaano kahusay ang ginawa ng kanyang plano, ngunit sinabi niyang swerte lang iyon. Sa tingin ni Simon, hindi ito totoo dahil nakita niya ang mga uri ng librong binabasa niya, at tinanong niya ito kung interesado ba siya sa sikolohiya. Sinabi ni Coary sa kanya kung paano siya nabully noong grade school, ngunit tumigil ito salamat kay Akane. Alam niyang hindi siya laging maaasahan, kaya nagsimula siyang mag-aral ng sikolohiya dahil naisip niyang magagamit niya ito upang matulungan si Akane. Sa tingin ni Coary ay wala pa ring silbi ito, ngunit iginagalang siya nito sa paggawa nito para sa kanyang matalik na kaibigan. Tinanong niya ito kung mayroon siyang romantikong damdamin para kay Akane, ngunit binanggit ni Simon na hindi niya ito gusto sa ganoong paraan. Kaya iniisip ni Coary kung may pagkakataon ba siya sa kanya. Wala siyang pakialam sa kahit ano basta't mayroon siya, ngunit sinasabi ni Simon sa kanya na mas mahalaga siya kaysa doon. Binanggit ni Coary na ang kanyang mga magulang ay hindi umuuwi hanggat siya ay naninirahan doon, at sinabi niya na ang kanyang mga magulang ay pareho. Naghahanda siyang umalis, ngunit hinawakan niya ang kanyang braso at sinabihan siyang manatili ng kaunti. Sa gabi, bumalik si Simon sa bahay, at sinabi niya kay Akane na siya ay nasa lugar ni Coary, na ikinagulat niya. Tinawagan ni Coary si Akane para tanungin siya kung nakarating si Simon ng ligtas, at sinabi ni Akane sa kanya na mahirap magpanggap na magpartner, kaya maaari siyang tumigil kung gusto niya, ngunit hindi ito pinansin ni Coary. Binanggit ni Akane na ang chismis ay nawala na, ngunit sinabi ni Coary na ito ay hindi sapat, at kailangan nilang gumawa ng higit pa. Tinanong niya si Akane kung hindi siya okay sa pagiging malapit niya kay Simon, at nag-aalok siya na huminto kung nagseselo si Akane, ngunit binanggit niya na wala siyang nararamdaman para sa kanya. Kaya sinabi ni Coary na win-win situation ito para sa kanila dahil si Akane ay maaaring patuloy na manirahan sa kanya, habang siya ay patuloy na kumikilos tulad ng kanyang kasintahan. Isang gabi, napagtanto ni Simon na wala pa rin siyang contact number ni Akane, kaya hiningi niya ang kanyang numero at sinabi sa kanya na maaari niya itong i-text kung may kailangan siya. Kaya, binigay niya sa kanya ang kanyang mga detalye sa pakikipag-ugnayan at sinesave ang kanyang numero sa kanyang telepono, na sinasabi sa kanya na siya ang unang lalaki sa kanyang mga kontak. Ngunit ayaw niyang malaman ng sino man nakatext niya ito, kaya nagpasya siyang ilagay ang Fortuner Boy bilang kanyang pangalan. Iminumungkahi niya na gumamit ng isang kahanga-hangang pangalan sa halip, ngunit may naisip siyang katawa-tawa, kaya sinabi niya sa kanya na kalimutan ang tungkol dito. Biglang nag-text sa kanya si Akane, kahit nasa iisang kwarto sila, at ang mga message niya ay super random, kaya nagtataka si Simon kung anong meron sa kanya. Tumakbo si Akane, ngunit bigla siyang tinawag, kaya pinaalalahanan siya nito na nasa iisang bahay pa rin sila. Kinabukasan sa paaralan, hiniling ni Simon kay Maha na sabihin sa kanya ang tungkol sa batang babae na nakilala niya sa party ng kanyang lolo, at ipinangako niyang gagawin niya ang lahat bilang kapalit. Tinanong siya ni Chelsea kung bakit gusto niyang malaman, kaya ipinaliwanag niya na curious lang siya, at naniniwala siyang maaaring si Akane iyon. Pero naalala niya na parang anghel ang dalaga kaya sa tingin niya ay imposible. Nangako si Maha na sasabihin sa kanya kung yayakapin siya nito, at pumayag siyang gawin ito, ngunit natarante siya, at bigla siyang inanyayahan ni Chelsea na makipag-date sa kanya. Ipinaliwanag niya na gusto niyang kausapin si Maha ng privado, at nagpasya silang laktawan ang paaralan, dahil sinabi niyang hindi pa rin ito sinasagot ang tanong nito. Nakatanggap siya ng mga text mula kay Akane, na nagsimulang magreklamo dahil magulo ang bahay, kaya sa tingin niya ay hindi si Akane ang babaeng nakilala niya sa party.
Umuwi si Simon, kung saan nakatanggap siya ng tawag mula kay Tenro, at hindi niya ito pinansin. Ngunit ginagamit ni Tenro ang TV para magsimula ng isang video call at sinabi kay Simon na magtitipon ang kanilang pamilya para sa isang birthday party. Ibinunyag niya na ang celebrant ay ang kanyang pinsan, na pinanatili ang kanilang pamilya sa lahat ng mga taon na ito, at sinabi niya kay Simon na kailangan niyang makibagay dito kung gusto niyang maging pinuno ng kumpanya. Pagkatapos ng tawag, nagtataka si Akane kung bakit may narinig siyang boses sa kwarto. Kaya, inihayag ni Simon na tinawagan siya ni Tenro at inimbitahan siya sa isang birthday party. Gusto niyang sumama ito sa kanya para maipakilala siya nito sa kanyang pamilya, ngunit natarante si Akane nang marinig ito. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang party lamang, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga formalidad, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya maaaring sumali sa kanya dahil kailangan niya ng oras upang maghanda sa pag-iisip. Sa palagay ni Simon ay malulungkot siya kung mananatili siyang mag-isa sa bahay, at nag-aalala siya na baka masawi siya kapag nawalan ng kuryente dahil siya ay isang sobrang matatakutin. Ngunit ipinaliwanag niya na kaya niyang mabuhay ng mag-isa at binanggit na gusto niyang laging makasama si Koari, kaya pwede siyang manatili sa kanyang pamilya hanggat gusto niya. Tumungo si Simon sa party, at tinanggap siya ng mga kasambahay habang isiniwalat ni Rika na itinuturing siya ng pinuno ng sambahayan na isa sa kanila. Napagtanto niyang lasing na ang lahat, at binati niya ang celebrant, si Shiza, na binanggit na marami pa siyang kaarawan na darating. Tinanong siya ni Tenro tungkol kay Akane, at iniisip niya kung kailan sila magkakaroon ng anak, ngunit sinabi sa kanya ni Simon na wala silang planong magkaanak. Naisip ni Tenro na dapat silang maligo ng magkasama, ngunit sinabi sa kanya ni Shiza na ito ay isang sensitibong paksa para sa mga kabataan. Sinabihan siya ni Simon na huminto dahil pinipilit niya ang mga tao na magpakasal, ngunit isiniwalat niya na sinusuportahan niya siya at sinabihan si Simon na alagaan ang kanyang asawa dahil siya ay mula sa isang prestihiyosong pamilya. Binanggit ni Shiza na akala niya ay mapapangasawa niya si Chelsea, at sinabi niya na hinding-hindi ito mangyayari, ngunit napagtanto niyang namumula siya. Sinabi niya sa kanya na huwag seryosohin ito, ngunit bigla siyang sinaktan at sinabihan siyang tapikin ang kanyang ulo. Samantala, binisita ni Koari si Akane, at natutuwa siya na in good terms pa rin sila dahil akala niya ay kinasusuklaman siya ni Akane sa kanyang ginawa. Ngunit alam niyang nagsumikap si Koari para protektahan siya, at sinabi niyang wala siyang pakialam kay Simon. Sabay silang nagluluto ng cupcake, ngunit kinukunan sila ni Koari ng larawan at ipinadala ito kay Simon. Inihayag niya na nagpalitan sila ng kontak kanina, ngunit napagtanto niyang nagseselos si Akane, kaya iniisip niya kung dapat ba niyang tanggalin ang numero nito. Pero sinabi ni Akane sa kanya na okay lang. Ibinunyag ni Koari na palagi siyang nagpapadala ng kanyang mga selfie sa kanya dahil gusto niya itong maakit, ngunit patuloy itong hindi pinapansin. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa kanya at sinabi niya sa kanya na bibigyan niya siya ng mga cupcake ng may pagmamahal, ngunit sinabi ni Simon sa kanya na hindi siya interesado. Nag-aalala si Akane dahil hindi siya nag-text sa kanya, at tiningnan niya ang kanyang telepono nang mapagtanto ni Koari na naghihintay siya ng text nito. Binanggit niya na galit siya sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Koari na hindi niya maaaring kamuhian ang isang taong hindi niya pinapahalagahan. At napagtanto niyang may nararamdaman din si Akane para kay Simon. Pagkaalis ni Koari, naisip ni Akane na mag-aral para matalo niya si Simon, ngunit patuloy niyang sinusuri ang kanyang telepono at napagtanto niyang nag-iisa siya. Bumalik tayo kay Simon habang binabantayan niya si Chelsea habang natutulog siya. Sinabihan siya ni Tenro na uminom, ngunit ipinaalala niya sa kanya na siya ay menor de edad pa. Kaya binibigyan siya ni Tenro ng herbal tea na ginawa niya dahil gusto niyang magdusa siya. Dinala ni Simon si Chelsea sa kanyang silid at sinabi ng kanyang kasambahay na maaari rin siyang matulog doon, ngunit hindi siya interesado at nagpa siya na lamang na matulog sa ibang silid. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Akane na nagsasabing parang wala siya sa lugar dahil hindi siya nakikipagtalo sa kanya, kaya gusto niyang umuwi siya. Nakita namin si Akane habang naghahanda na siyang matulog, ngunit bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa bintana. Sa tingin niya ito ay isang magnanakaw, kaya naghahanda siya sa pag-atake, ngunit napagtanto niyang si Simon lang pala ito. Kaya tinutulungan niya itong pumasok.
Ipinaliwanag niya na nakalock ang pintuan sa harap at sinubukan niyang gamitin ang intercom, ngunit hindi niya ito sinagot, kaya nagpa siya siyang gamitin ang bintana. Tinanong niya siya kung bakit hindi siya nagtagal sa party ng kanyang mga kamag-anak. Kaya ibinunyag ni Simon na binago niya ang kanyang plano dahil nakahanap siya ng bus na magagamit niya para umuwi. Ibinunyag niya na sumakay siya ng bus at naglakad ng 2 oras para makabalik siya sa kanya. Pagkatapos niyang maligo, agad siyang natulog, at hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanya kung ano ang nangyari sa party, ngunit hindi siya tumugon, kaya iniisip niyang pagod na siya. Tinakpan niya siya ng kanyang kumot at winelcome siya sa pag-uwi, ngunit napagtanto ni Simon na pamilyar ang kalmadong boses nito, na iniisip na siya ang babaeng nakilala niya sa nakaraan.